Mahina lang ang taglay niyang kapangyarihan ngunit kaya niyang tumalo ng malalakas at Class S na mga halimaw. Sa loob ng 14 na taon ay nagsanay siya upang palakasin ang kanyang katawan sa kabila ng kakulangan niya sa mahika. Halina at kilalanin natin ang nakakatuwa at napakagandang buhay ng ating bida na si Noor. Ito ang bata na si Noor. Isang masipag at responsableng bata. Maagang nawala ang kanyang tatay kaya't mag-isa na lamang siyang katulong ng kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Nagkaroon din ng sakit ang kanyang nanay kaya't mag-isa niya rin itong inaalagaan. Binigyan niya ng mainit na tubig ang kanyang nanay. Matapos ang kanilang pag-uusap ay hinaplos ng kanyang nanay ang maamo nitong muka. Isang gabi ay nagluto siya ng mainit na sopas para sa kanilang hapunan. Nilapitan niya ang kanyang nanay upang bigyan ng sopas ngunit laking gulat niya dahil nawala na pala ito ng hininga. Labis ang pagkalungkot ni Noor dahil sa mga oras na yun ay iniwan na rin siya ng kanyang nanay. Inilibing niya ang labi ng kanyang nanay sa bakuran ng kanilang bahay katabi rin ng labi ng kanyang tatay. Simula nun ay mag-isa nang namuhay si Noor. Mag-isa niyang itinaguyod ang pagtatanim ng mga gulay. Mag-isa niyang inalagaan ang kanilang mga alagang hayop. Mag-isa siyang nangahoy sa kagubatan. Mag-isa siyang nanghuhuli ng isda upang magkaroon ng pang-ulam at mag-isa niyang nililinis at inalagaan ang naiwang bahay sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang gabi ay kinuha ni Noor ang isang aklat na laging hawak ng kanyang tatay. Naalala niya ang mga oras na palagi siyang kinukwentuhan ng kanyang tatay tungkol sa mga adventurer. Naaantig siya sa tuwing kinukwentuhan siya ng kanyang tatay tungkol dito. Dahil sa mag-isa na lang siya at wala nang pipigil sa kanyang kagustuhan ay napagdesisyonan niya na maging isang adventurer. Kinaumagahan ay nag-impake siya upang magpunta sa bayan. Bago umalis ay binigyan niya ng bulaklak ang kanyang mga magulang at nagpaalam sa mga ito para sa gagawin niyang paglisan sa kanilang lugar. Umalis si Noor sa kanilang bahay patungong syudad ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Pagkakita nito sa syudad ay lubos itong namangha. Halos lumuwa ang mga mata nito sa kanyang mga nakikita dahil ito ang unang beses na nakaapak siya sa isang lungsod. Nagmistulan siyang isang inosenteng bata dahil sa mga ikinilos niya. Lalo siyang nagalak nang makasalubong niya ang isang adventurer kaya't dumiretso kaagad siya sa isang guild. Kinausap agad niya ang receptionist ngunit tumanggi ito sa kagustuhan ni Noor na maging adventurer dahil masyado pa raw itong bata. Nagbago lang ang isip ng receptionist nang sabihin ni Noor na patay na ang kanyang mga magulang. Dahil doon ay pinayagan na rin siya ng receptionist. Sinabi nito kay Noor na bago siya maging isang ganap na adventurer ay kailangan muna nitong mag-training upang makita kung anong klaseng skill ba ang mayroon siya. Unang pinuntahan ni Noor ang training school ng mga swordsman. Nag-ensayo siya kasama ang iba pang mga kalalakihan sa paghawak ng espada. Lumipas ang isang buwan ngunit hindi niya nagawang ilabas ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng espada. Dahil doon ay kinausap siya ng trainer na itigil na ang kanyang ginagawa dahil nagsasayang lamang ito ng oras. Sunod niyang pinuntahan ay ang training school ng mga warrior. Gamit ang lakas ng kanyang katawan ay hinilan niya ang mga naglalakihang bakal doon ngunit ayon sa trainer ng school na yun ay kulang pa ang physical na lakas ng kanyang katawan kaya muli ay hindi siya nakapasa sa pag-eensayo. Ikatlo niyang pinuntahan ang training school ng mga hunter ngunit sa ikatlong pagkakataon ay na-reject siya ng trainer doon. Sinubukan pa rin niyang puntahan ang iba pang mga training school kagaya ng mga nauna ngunit nabigo pa rin siya sa mga ito. Bumalik siya sa receptionist ngunit gaya ng inaasahan ay hindi siya pinahintulutan nito na makapagrehistro bilang isang adventurer. Iniwan niya ang lungsod na nakayuko at malungkot dahil sa mga nangyari. Dumiretso agad siya sa kanyang mga magulang. Hindi siya pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa. Gumawa siya ng sarili niyang espada upang gamitin ito sa kanyang pag-eensayo. Ayon sa trainer ng mga swordsman ay tanging pagsangga o parry pa lamang ang skill na meron si Noor. Kaya't dahil doon ay nag-ensayo siya araw-araw upang magkaroon ng bagong skill. Lumipas ang 3 taon na pag-eensayo ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng natatanging skill. Nag-ensayo pa rin siya araw-araw hanggang sa tuluyan na siyang maging isang ganap na binata. Sa tagal ng panahon ay nagagawa na niyang paliparin ang 1,000 kahoy na espada gamit ang kanyang sandata ngunit sa loob ng 14 na taon na pag-eensayo ay hindi pa rin siya nagkaroon ng natatanging skill. Muling nag-impake si Noor. Sa pangalawang pagkakataon ay susubukan niya muling pumunta ng lungsod upang tuparin ang mithiin niya na maging isang adventurer. Binalikan niya ang guild na kanyang pinuntahan noon. Dinatnan niya doon ang isang babaeng receptionist. Tiningnan nito ang profile ni Noor at doon ay nakita niya na mahihinang skill lamang ang meron ito gaya ng parry, stone throw, low heel at physical enhancement.
Sinabi nito kay Nor na subukang pumasok sa training school upang magkaroon siya ng natatanging skill, ngunit tumanggi si Nor at sinabi nito sa babae na nasubukan na niya lahat ng mga yon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang lalaking receptionist na nakausap niya noon. Binati siya ni Nor. Hindi kaagad nakilala ng lalaki si Nor. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at pagkatapos nun ay naalala na rin niya kung sino ba ito. Nag-usap silang dalawa at doon ay ipinaliwanag ng lalaki na ang mga adventurer ay binubuo ng mga class. S-rank ang pinakamataas at E-rank naman ang pinakamababa. Sa estado ng kalagayan ni Nor ay maski E-rank ay hindi niya pwedeng makuha dahil nga sa mahihina lang ang skill nito, ngunit sinabi niya na mayroon pang mas mababa sa E-rank na tinatawag namang F-rank. Nanlaki ang mga mata ni Nor nang marinig niya iyon. Sinabi rin ng lalaki na kakaunti lamang ang nagre-rehistro sa rank na yun dahil ipinagbabawal sa mga F-rank ang pagpunta sa kagubatan upang pumatay ng mga halimaw at kakaibang mga hayop. Bukod doon ay mga simpleng task lamang ang mga ino-offer sa mga F-rank. Hindi nang hinayang si Nor kaya't nagparehistro siya sa lalaki bilang isang F-rank. Labis ang tuwa ni Nor dahil natupad na rin niya ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Sinimulan niyang gumawa ng mga simpleng task gamit ang mga skill na meron siya. Maski panghuhuli sa isang pusa ay ginawa niya makatulong lang sa mga tao sa lungsod. Hindi naman nasayang ang skill ni Nor dahil nagamit niya ito at malaki ang naitulong nito upang magawa niya ng mabilis at maayos ang mga task na pinagagawa sa kanya. Labis siyang kinatuwaan ng mga tao dahil sa mabilis niyang natatapos lahat ng kanyang mga gawain. Kasalukuyan siyang kinakausap ng isang lalaki nang maaninag niya ang isang liwanag at marinig ang isang tinig ng babae na humihingi ng tulong. Mabilis na pinuntahan ni Nor ang kinaroroonan ng boses na yon. Pagdating niya sa lugar ay laking gulat nito nang makita niya ang isang dambuhalang halimaw na baka. Kaharap nito ang isang babae na nababalutan ng isang mahika habang pinoprotektahan ng kanyang mga kawal. Inatake ng halimaw ang babae ngunit nakaiwas ito dahil itinulak siya ng katabi niyang kawal kaya't siya ang tinamaan ng armas nito. Sinubukan ng iba pang mga kawal na protektahan ang babae ngunit sa isang hampas lang nito ay tumilapon na silang lahat. Kinuha ni Nor ang espada na gamit ng kawal. Sunod nun ay nilapitan ng halimaw ang babae. Aatakihin na sana niya ito nang bigla siyang batuhin ni Nor ng bato sa mata. Dahil dun ay sa kanya napunta ang atensyon ng halimaw kaya't hinabol siya nito. Inatake siya ng halimaw ng maraming beses ngunit napipigilan niya ito gamit ang skill na parry. Huminto sa pag-atake ang halimaw na baka at muli nitong sinugod ang babae. Ginamit ni Nor ang skill na feather step kaya't mabilis siyang nakapunta sa harapan ng babae. Muli niyang sinangga ang atake ng halimaw gamit ang hawak niyang espada. Sa lakas ng hampas ng halimaw ay nasira ang hawak na espada ni Nor. Sa kalagitnaan ng sitwasyon ay naalala ni Nor ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang tatay. Muling itinaas ng halimaw ang kanyang armas na palakol at hinimpas ito kay Nor. Sa huling pagkakataon ay gumamit si Nor ng skill na parry kaya't nasangga niya ang atake ng halimaw. Tumilapon ang palakol na hawak ng halimaw na tumama naman sa kanyang leeg na naging dahilan upang matalo ito ni Nor. Tuluyan na ring namatay ang halimaw. Pagkabagsak ng halimaw ay naalis na rin ang mahika na nakagapos sa babae. Tumayo ang babae at nagpasalamat ito kay Nor. Buong pusong tinanggap ito ni Nor. Itinanong nito kay Nor kung ano ang kanyang pangalan ngunit tumanggi si Nor na sabihin ito at pagkatapos nun ay umalis na rin ito sa lugar. Pagkatapos nun ay dumating na rin ang iba pang mga kawal at tinawag nila ang babae na Lady Lindbergh. Siya pala ay isang prinsesa ng lungsod na iyon. Bumalik si Nor sa kabayanan at habang naglalakad ay hindi siya makapaniwala na nagawa niyang talunin ang isang dambuhalang halimaw. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na mas huhusayan pa niya ang pag-e-ensayo nang sa gayon ay mas lalo pa siyang lumakas. Sa sumunod na kabanata ay pinagtulong-tulungan ng mga kawal na alisin ang nakakalat na dambuhalang halimaw na baka. Maging ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan ay nilinis at inayos nila. Isang babae ang mabilis na tumatakbo papalapit kay Lady Lindbergh. Siya si Ines, ang bodyguard ng Reyna na taga-subaybay at tagapagligtas nito. Lumuhad ito at humingi ng paumanhin sa prinsesa dahil sa mga nangyari. Isang lalaki ang nagsalita na tinatawag nilang Lord Darkan. Sinabi nito sa prinsesa na lubos na ang pag-aalala sa kanya ng hari kaya't inayanan niya ito na bumalik na ng palasyo. Pagdating ng palasyo ay pinag-usapan ni Lord Darkan at ng kapatid na lalaki ni Lady Lindbergh na si Rain ang tungkol sa isang singsing na nakuha nila sa pinangyarihan ng pag-atake ng halimaw. Mayroon itong pulang diamante na hinihinala nila na kumokontrol sa dambuhalang halimaw. Bukod pa doon ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa lalaki na nagligtas ng buhay ni Lady Lindbergh.
Ayon kay Lord Darken ay wala silang nakuhang impormasyon tungkol sa lalaki dahil wala na ito sa pinangyarihan nang sila ay dumating. Sa sumunod na araw ay bumalik ng guild si Nor. Nagulat ang receptionist dahil inakala nito na napahamak si Nor sa insidenteng nangyari. Malapit kasi sa pinangyarihan ng pagsalakay ng halimaw ang construction site na pinaggawaan ni Nor. Hindi sinabi ni Nor na siya ang nakatalo sa dambuhalang halimaw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Lady Lindbergh. Gamit ang long distance detection skill ay natuntun niya kaagad ang kinaroroonan ni Nor. Sinabi nito kay Nor na gusto niya itong makausap ng masinsinan at walang ibang taong nakakarinig. Dahil doon ay lumabas sila ng guild at naglakad papalayo. Nang makarating na sila sa lugar na walang mga tao ay kinausap na ulit niya si Nor. Muli siyang nagpasalamat kay Nor dahil sa buong tapang na pagliligtas nito ng kanyang buhay. Ipinaabot din niya kay Nor ang kagustuhan ng kanyang ama na makausap ito at makapagpasalamat ng personal sa kanya. Tumanggi si Nor at sinabi na sapat na ang pagpapasalamat na ginawa niya at wala siyang anumang nais na maging kapalit pa nun. Mapilit si Lady Lindbergh kaya't hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mapapayag niya si Nor sa kanyang kagustuhan. Sumama si Nor kay Lady Lindbergh patungo sa palasyo. Labis na namangha si Nor dahil noon lang siya nakakita ng ganoong kalaking bahay. Sa paglalakad nila sa loob ng bahay ay itinanong ni Lady Lindbergh kung ano ang pangalan ni Nor. Hindi naman ito ipinagdamot ni Nor. Matapos nun ay nagpakilala rin si Lady Lindbergh kay Nor bilang si Lindbergh Clays. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng makasalubong nila si Ines. Tiningnan ng masama ni Ines si Nor kahit alam niya na ito ang nagligtas kay Lady Lindbergh. Sinamahan ni Ines ang dalawa sa paglalakad. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong naman nila ang isang lalaki na nagngangalang Gilbert. Itinutok nito ang hawak niyang sandata kay Nor upang ito ay takutin o subukan. Sinabi ni Ines na siya ang lalaki na nagligtas ng buhay ni Lady Lindbergh kaya't ibinaba na rin nito ang kanyang sandata. Sinamahan din sila ni Gilbert sa paglalakad dahil yun ang kagustuhan ni Ines. Nakarating na sila sa kinaroroonan ng tatay ni Lady Lindbergh. Dinatnan nila doon ang hari kausap ang kapatid ni Lady Lindbergh na si Rain. Ipinakilala ni Lady Lindbergh si Nor sa kanyang ama. Hindi na nagtanong ang hari dahil alam niya na si Nor na nga ang lalaking nagligtas sa kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Nor dahil sa kanyang kasuotan. Sinabi ng hari na hindi na mahalaga ang bagay na yun at matapos nun ay nilapitan niya si Nor. Personal siyang nagpasalamat kay Nor dahil sa kabayanihan nito at pagkatapos ay nagkamay sila sa isa't isa. Bilang kapalit sa kabayanihang ginawa ni Nor ay tinanong siya ng hari kung anong klaseng gantimpala ang gusto nito ngunit tumanggi si Nor. Inalok siya ng hari na bigyan ng maraming pera o mga mamahaling kayamanan ngunit sinabi ni Nor na wala siyang nais na kahit na anumang kapalit. Hindi ito inaasahan ng hari kaya't nag-isip siyang mabuti kung ano ang magandang gantimpala na ibigay kay Nor. Kinuha niya ang espada na nasa likod ng kanyang upuan at ipinakita ito kay Nor. Sinabi niya na hindi na nagagamit ang espadang yun kaya't handa niya itong ibigay kay Nor bilang kapalit. Iniabot ng hari ang espada kay Nor. Nagulat siya dahil mabigat pala ito. Namangha si Nor sa ganda ng espada na yun kaya't buong puso niya itong tinanggap bilang isang gantimpala. Sinubukan itong gamitin ni Nor. Iwinasiwas niya ito gamit ang isang kamay. Namangha silang lahat dahil sa lakas ng pagwasiwas ni Nor. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap at muli ay nagpasalamat ang hari kay Nor. Naglakad na rin si Nor palabas ng bahay dala-dala ang espada. Naisip niya na pwedeng gamitin panglinis ng kanal ang espada na nakuha niya. Sa gitna ng kanyang kalokohan ay biglang dumating si Ines at kinausap siya. Lumuhad ito at humingi ng paumanhin kay Nor dahil sa paghihinala nito sa kanya. Buong puso namang tinanggap ni Nor ang paghingi nito ng pasensya. Matapos nun ay nagpakilala ito bilang si Ines Harness, ang vice captain ng grupong pandigma ng pamilya ng mga Clay. Nagpasalamat din ito sa pagliligtas niya ng buhay ni Lady Lindbergh. Itinanong rin niya kung ano ang pangalan ni Nor ngunit nang sabihin ito ni Nor ay bigla itong nagulat. Doon na rin natapos ang kanilang pag-uusap. Pagtalikod ni Nor ay si Gilbert naman ang kumausap sa kanya. Muli nitong itinutok ang armas na hawak niya kay Nor. Hinamon niya si Nor na ipakita kung anong uri ng kakayahan ang meron ito. Sa ikatlong kabanata ay naglakad si Nor at Gilbert patungo sa duel arena. Pagdating nila doon ay dinatnan nila ang ilang mga kawal na nag-iensayo. Sinabi ni Gilbert kay Nor na gusto niyang subukan ang galing nito sa pamamagitan ng isang mock battle. Ibinaba ni Gilbert ang hawak niyang sibat at pumili ng panibago niyang armas. Ganon din ang pinagawa niya kay Nor. Pinapili niya si Nor ng armas na nais nitong gamitin. Pinili ni Nor ang isang espadang kahoy at matapos nun ay sinabi niya kay Gilbert na maaari na nilang umpisahan ang kanilang laban.
Tumayo na sila sa gitna ng stage. Sinabi ni Nor na hindi niya alam kung bakit naisipan siyang ayain ni Gilbert ngunit magandang pagkakataon na din yun upang masubukan niyang makipaglaban sa isang well-trained na mandirigma. Sinimulang umatake ni Gilbert. Mabilis niyang pinuntirya si Nor ngunit mabilis lang din itong nakaiwas. Sinunod-sunod na niya ang kanyang pag-atake ngunit naiiwasan din ito ni Nor. Napagtanto ni Nor na pulido ang paghawak ng armas ni Gilbert at sanay na din ito sa pakikipaglaban. Umatake lang ng umatake si Gilbert ngunit ayon kay Nor ay masyadong mabagal ang mga galaw nito. Biglang itinaas ni Nor ang kanyang kamay upang itigil saglit ang laban. Sinabi niya kay Gilbert na huwag nitong pigilan ang kanyang sarili sa gusto nitong gawin. Sinabi din niya na ipakita lang nito kung ano talaga ang tunay niyang kakayahan. Napangiti na lang si Gilbert. Humingi ito ng pasensya kay Nor dahil sa mahinang pag-atake nito. Muli siyang pumorma upang umatake. Inatake niya ulit si Nor at sa pangalawang pag-atake na yun ay napansin ni Nor na mas bumilis na ito. Patuloy lang sa pag-ilag si Nor habang naiinis naman si Gilbert dahil hindi siya makatama dito. Gumamit siya ng isang kakaibang taktika ngunit mabilis lang itong nakita ni Nor. Sinundan ito ng isang mabilis na atake na muntik na sanang tumama sa ulo ni Nor ngunit nakayuko pa din ito at nakailag. Muling itinaas ni Nor ang kanyang kamay at sinabi kay Gilbert na mas bilasan pa nito ang kanyang atake. Naiinis na napayuko na lang si Gilbert dahil doon. Napagtanto ni Nor na sa tagal ng kanyang pagsasanay ay nagbunga din pala lahat ng ito. Habang nag-iisip ay biglang umatake si Gilbert gamit ang isa sa pinakamalakas niyang atake na tinatawag na drag rave. Kampante si Gilbert na matatamaan niya si Nor ngunit laking gulat nito dahil muli itong nakaiwas sa kanyang atake. Wala nang nagawa si Gilbert kundi manlaki na lang ang mata dahil sa bilis ng pagkilos ni Nor. Pagkatapos nun ay umalis na rin si Nor. Laking gulat naman ng mga taong nakapanood ng laban ang mga nangyari sa duel arena. Hindi nila akalain na nagawang makaiwas ng isang normal na tao sa isa sa pinakamalakas na taktika at pag-atake ni Gilbert. Sinabi nila na sa 1,000,000 katao ay bihira lang ang kasing galing ni Gilbert. Naiwan si Gilbert na nakaupo lang habang naiinis at dinadamdam ang kanyang pagkatalo. Habang nakaupo ay naalala ni Gilbert noong siya ay nasa isang nayon. Kasalukuyan siyang nakikipaglaban at mabilis niyang tinalo ang kanyang kaharap. Hinangaan siya ng mga tao dahil sa kanyang galing. Nakipaglaban siya ng nakipaglaban sa lugar na yun ngunit palagi niyang tinatalo ang mga ito. Isang hapon habang nakatanaw sa malayo ay tinanong siya ng isang matanda kung nag-e-enjoy ba siya sa pamamalagi niya sa nayon na yun. Sinabi ni Gilbert na naboboring siya dahil hindi niya mahanap sa lugar na yun ang taong makakalaban niya ng husto. Sinabi ng matanda na kahit sino man sa lugar na yun ay walang makakapantay sa kanyang galing kaya't inutos niya rito na magpunta ng Royal Capital dahil naghahanap ang mga ito ng magagaling na mandirigma na katulad ng kanyang talento. Nagpunta siya ng Royal Capital upang mag-hunt ng iba't ibang mga monster ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang mga ginagawa dahil wala pa rin siyang mahanap na nilalang na makakaharap niya para sa isang magandang laban. Nasa duel arena pa rin siya habang iniisip pa rin ang mga nangyari sa laban nila ni Nor. Inaya niya sa isang mock battle si Nor dahil hindi siya naniniwala na natalo nito ang dambuhalang halimaw na muntik nang pumatay sa prinsesa. Sobrang nainis siya dahil hindi niya magawang patamaan si Nor gamit ang kanyang armas. Hindi man niya kagustuhan na gamitin ang pinakamalakas niyang atake na Dragon Rave ay ginawa na rin niya upang mapatamaan lang si Nor ngunit nagawa pa rin nitong makaiwas. Hindi niya mawari kung paano yun nangyari kaya't tinanggap niya sa kanyang sarili na sa unang beses ay natalo siya sa isang head-to-head battle. Matapos ang kanilang laban ay humingi sa kanya ng pasensya si Nor at sinabi na siya ang natalo sa laban. Sinabi rin nito na wala ng rason para ipagpatuloy pa nila yon. Kinuha ni Nor ang kanyang espada at sinabi kay Gilbert na magpapalakas pa ito para sa susunod ulit nilang paghaharap. Matapos nun ay tuluyan ang umalis si Nor. Pagkaalis nito ay nagulat si Gilbert dahil sa mga crack na nakita nito sa arena. Hindi niya mapagtanto kung paano nagawa ni Nor ang mga bagay na yon. Napangiti na lang ito at sinabi na nagiging exciting na ang mga nangyayari. Sa sumunod na eksena ay naglalakad si Nor sa gitna ng dapit hapon habang iniisip din ang naging battle nila ni Gilbert. Ayon sa kanya ay gumamit siya ng physical enhancement at sinabayan niya ito ng feather step kaya't naiiwasan niya ang mga atake ni Gilbert. Sinabi rin niya na kung hindi niya naiwasan ang huling atake ni Gilbert ay sa malamang na baka patay na siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na mahina pa siyang nilalang kaya't kailangan pa rin niyang magsanay ng husto. Kinabukasan ay ginamit ni Nor ang nakuha niyang espada sa hari bilang panlinis ng putik sa mga kanal. Labis siyang namangha dahil mabilis niyang nagagawa ang kanyang trabaho. Bukod pa doon ay hindi rin nagagasgasan ang espada na yon.
Dahil doon ay labis na natuwa ang mga tao dahil sa mas mabilis niyang trabaho. Matapos ang paglilinis ay nagpahinga siya at naupo sa isang puno. Kung ano-anong kalokohan ang naisip niyang gawin sa espada. Naisip niya na pwede yung gawing sagwan sa bangka. Gamitin sa oven ng tinapay at pwede ring gamitin bilang pang-ihaw. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang makarinig siya ng isang kaluskos. Lumingon siya sa likuran at nakita niya na yun pala ay si Lynn. Naalala niya ang payo sa kanya ni Ines kaya't nagbigay galang siya rito. Itinanong niya kay Lynn kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Lynn na itinanong niya sa Guildmaster kung ano ang kanyang ginagawa. Nagulat si Nor dahil hindi naman niya sinabi sa Guildmaster kung saan siya pupunta ngunit natuntun pa rin siya ni Lynn. Itinanong ni Nor kung ano ang pakay nito sa kanya. Sinabi ni Lynn na naparoon siya upang alukan si Nor na maging assistant o tagapaglingkod nito. Gusto niya na makasama si Nor sa mga lakad nito at nangako din ito na hindi magiging sagabal kay Nor. Nagsasalita pa si Lynn ngunit tumanggi na kaagad si Nor. Hindi ito inasahan ni Lynn. Sinabi niya na wala itong magiging problema dahil natapos niya lahat ng training school at nakakuha din siya ng matataas na grado sa mga ito. Sinabi rin niya na kung ayaw nito ay pwede namang turuan na lang siya nito nang sa gayon ay mas lalo pa siyang lumakas. Tumanggi pa rin si Nor. Sinabi niya na hindi naman niya kailangan ng makakasama dahil kaya naman niya ang kanyang mga trabaho ng mag-isa. Sinabi ni Lynn na handang magbayad sa kanya ang kanyang pamilya ngunit tumanggi pa rin ito. Kung ano-ano na ang mga sinabi ni Lynn ngunit hindi pa rin niya nakumbinsi si Nor. Ginawa niya lahat mapapayag lang si Nor kaya't inilabas niya ang kanyang magic stick. Nagcast siya ng isang magic na tinatawag niyang icicle dance. Matapos nun ay naglabas siya ng apoy na tinawag niyang hell flare upang tunawin ang mga yelo na kanyang hinagis. Namangha si Nor sa kanyang nakita. Sinabi ni Lynn na isa yon sa pinakamalakas na magic na kaya niyang gawin. Sunod ay inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang likuran at gumamit siya ng mist blade. Sa isang iglap ay naputol ang katawan ng malaking puno na nasa kanyang likuran. Matapos nun ay inilabas niya ang isang hawakan ng espada at ginamitan ito ng magic. Pinuntirya niya rin ang isang malaking puno kaya't nahati naman ito sa gitna. Ang magic niya yun ay tinawag niyang Divine Slash na karaniwang ginagamit ng mga swordsman. Sinabi rin niya na ang magic na yun ay isang highly specialized na technique. Itinanong ulit ni Lynn kung payag na ba ito sa kanyang kagustuhan ngunit tumanggi pa rin si Nor. Hindi pa rin tumigil si Lynn at sinubukan pa rin niyang mapapayag si Nor ngunit hindi talaga ito pumayag. Sinabi ni Nor na wala siyang kapangyarihan na tulad ng kay Lynn kaya't wala rin siyang mapapala dito. Sinubukang ipakita ni Nor ang kapangyarihan na meron siya sa pamamagitan ng tiny flame. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lynn nang makita niya ito. Matapos nun ay naghiwalay na rin silang dalawa. Kasalukuyang naglalakad si Lynn nang maalala niya ang naging pag-uusap nila ng greatest sorcerer na si Okan. Ipinakita nito kay Lynn ang isang simpleng magic na tiny flame. Bigla itong lumaki kaya't natuwa si Lynn nang makita niya yon. Sinabi ni Okan na kayang pang mas palakihin ang apoy na yun depende na lang sa magiging training ng isang tao. Sinubukan ni Lynn na maglabas ng tiny flame ngunit maliit lang ito. Sinabi niya na ilang beses na niyang sinubukan na palakihin yun ngunit hindi yun gumana. Naalala niya ang tiny flame na inilabas ni Nor kung saan ay di hamak na mas malaki yun kumpara kay Okan. Iyon ang dahilan kung bakit labis siyang nagulat nang ipakita yun ni Nor sa kanya. Sa kanyang paglalakad ay nasabi niyang hindi pangkaraniwang tao si Nor dahil sa kakaibang talento ang meron ito. Sinabi rin niya na balang araw ay siya na ang mamumuno sa Capital Kingdom kasama ang kanyang kapatid kaya't kinakailangan din na maging malakas siya na tulad ni Nor. Kinagabihan ay natapos ng kumain si Nor nang muli siyang lapitan ni Lynn. Sinabi nito na handa siyang maghintay hanggang sa pumayag ito na maging kasangga niya sa lahat ng kanyang paglalakbay. Tinawag rin niya si Nor na instructor. Wala nang nagawa si Nor dahil gusto talaga siyang makasama ni Lynn at dito na nagtapos ang 3 kabanata. Sa 4 na kabanata ay ipinakita ang kapatid ni Princess Lynn na si Ray na kasalukuyang nag-iisip tungkol sa pagbigay ng kanyang ama sa mahiwagang espada kay Nor. Ang espada na yun ay nagmula pa sa isang dungeon na trinabaho ng kanyang ama kahit na yun ay isang napakahirap na quest. Ayon sa kanya ito'y isang hindi pangkaraniwang espada na nagtataglay ng hindi mawaring materyal. Espada na mas matigas pa sa mithril, orichalcum at mana metal. Sinabi niya na kahit anong gawin o anumang kapangyarihan ang gawin sa espada na yun ay hindi yun nasisira o nagagasgasan. Sinabi rin niya na maaring ituring na mas higit pa sa isang sandata ang espada na natanggap ni Nor. Hindi niya lubos maisip na ipagkakatiwala ng kanyang ama ng ganong kabilis ang espada.
Dahil doon ay naisip niya na balang araw ay maaaring maging isang secret weapon si Nor dahil sa pagkakatanggap niya ng mahiwagang espada na yon. Sa sumunod na eksena ay muling magkasama si Lin at si Nor. Itinanong ni Nor kay Lin kung ayos lang ba na mag-ikot-ikot ito sa labas ng palasyo. Sinabi ni Lin na walang problema doon dahil isa naman siyang adventurer. Sinabi ni Nor na matapos nilang kumain ay balak nitong magpunta ng guild. Sinang-ayunan naman ito agad ni Lin at natuwa sa kanyang narinig. Matapos nun ay sabay na nilang pinagsaluhan ang pagkain na binili nilang dalawa. Pagkakain ay dumiretso na sila sa guild. Itinanong agad ng guildmaster kung bakit kasama ni Nor si Lin. Sinabi ni Nor na mahabang kwento ang nangyari kung bakit nagkasama silang dalawa ni Lin. Sunod na itinanong ng guildmaster kung nais ba niyang gumawa ng isang task kaya't nagpunta siya ng guild. Sumagot si Nor ng oo at humingi ng pabor kung maaari ay bigyan sila ng task na magkasama sila ni Lin. Tumalikod ang guildmaster at naghanap ng task na pwede sa kanila. Humarap ito sa dalawa at sinabi na isang goblin hunting job ang pwede nilang gawing dalawa na magkasama. Nagulat sa sobrang saya si Nor sa kanyang narinig. Sa sobrang pagka-excite ay itinanong niya agad sa guildmaster kung maaari ba siyang sumama sa task na iyon. Sinabi ng guildmaster na pwede naman yun depende kay Lin kung tatanggapin niya ang task na yun ngunit dahil mababa ang rank ni Nor ay maaaring maging liability lang siya nito. Napaisip si Nor. Hindi niya sigurado kung ayos lang ba kay Lin na makasama siya nito para sa isang hunting job. Tinanong ni Lin si Nor kung meron bang problema at bigla itong tumalikod. Itinanong agad ni Nor kung ayos lang ba sa kanya na tanggapin ang task at kung maaari ay kasama siya nito. Walang pag-aalinlangan na sinang-ayunan kaagad yun ni Lin. Sinabi rin niya na anuman ang kagustuhan ni Nor ay ipagkakaloob nito. Napangiti na lang si Nor dahil doon. Sa sobrang pagkasabik ay kinuha agad nito ang kanyang espada at lumabas agad ng guild. Tinawag siya ng guildmaster at sinabi na hindi pa niya na ipapaliwanag ang tasking kaya't bumalik din ito. Sinabi ng guildmaster na ang kinaroroonan ng goblin ay sa forest beast. Sinabi niya na dapat silang mag-ingat mabuti kahit na hindi ganon kadelikado ang gagawin nilang misyon. Sinabi rin niya na ang tainga ng goblin ang katibayan na napatay nila ito kaya't dapat nila itong kunin at maiuwi sa guild. Dinagdag pa niya na may mga report na umuunti na ang bilang ng mga goblin kaya't pagsikapan nila na hindi masugitan o masaktan. Pagkatapos nun ay pinuntahan na nila ang nasabing lugar. Pumasok sila sa isang gate kung saan may nagbabantay na mga gwardya. Naglakad sila at narating ang maraming puno. Namangha si Nor dahil kakaiba ang mga punong nakatanim doon kumpara sa kanilang lugar. Habang naglalakad ay tinanong ni Nor si Lin tungkol sa mga goblins. Sinabi nito na ang mga goblins ay karaniwang umaatake ng mga hayop at kumakain din ng mga bunga ng mga puno at kung minsan naman ay inaatake din ito ang mga tao. Sinabi rin niya kung makakasama ito ng mga tao sa pamumuhay ay siguradong mauubos ang mga pagkain kaya't kinokontrol ng mga adventurer ang pagdami ng mga ito. Dahil sa mga sinabi ni Lin ay napagtanto ni Nor na hindi lang magaling sa magic si Lin kundi matalino rin ito at maraming kaalaman. Huminto muna sila. Sinubukang hawakan ni Lin ang isang nakabuwal na puno upang tingnan kung may bakas ba ng goblin sa lugar na yun ngunit wala siyang nakita. Maya-maya ay may narinig si Lin na mahinang tunog mula sa di kalayuan kaya't pinuntahan nila ang kinaroroonan nito. Sa paglalakad nila ay napansin ni Nor na dumidilim na sa lugar na yon. Sinabi ni Lin na marami ng matatandang puno sa gawin na yun at iyon din ang lugar na karaniwang tinitirhan at tinatambayan ng mga goblins. Biglang napahinto si Lin dahil naramdaman niya ang presensya ng isang goblin ngunit bigla na lang itong nawala. Bahagya silang naglakad hanggang marating ang isang napakatahimik na lugar. Nakaramdam ng kakaiba si Nor at mula sa hindi kalayuan ay nakita nila ang katawan ng isang goblin na nahulog mula sa itaas. Mabilis na ginamit ni Lin ang skill niya na uncover. Matapos nun ay lumitaw ang isang dambuhalang goblin na may diamante sa kanyang ulo na kinakain naman ang maliit na goblin. Nagulat si Nor sa kanyang nakita dahil noon lang siya nakakita ng isang goblin. Hindi niya inasahan na ganun yun kalaki dahil ayon sa mga kwento na kanyang naririnig ay mahihina lamang ang mga ito at maliliit. Dahil doon ay hinanda ni Nor ang kanyang sarili. Binunot ng goblin ang mga nakatanim na puno upang gawin itong sandata at bigla itong sumigaw ng malakas. Dahil doon ay gumawa ito ng malakas na hangin. Napatulala na lang si Lin sa kanyang nakita at napansin naman ito ni Nor dahil kulang pa ito sa karanasan sa pakikipaglaban. Kinausap ni Nor si Lin at sinabi na hindi ito ang oras para kabahan kaya't naghanda silang dalawa upang kalabanan ang dambuhalang goblin. Habang kaharap ang goblin ay naisip ni Lin na hindi pangkaraniwang goblin ang kaharap. Sinabi niya na ang goblin na yun ay tinatawag na Goblin Emperor na mas mababa lang ng isang baitang sa isang Goblin Lord.
Sinabi rin niya na ang goblin na yun ay kumakain ng kauri nito at nakukuha din nito ang lakas ng kanyang kinakain. Sumugod ang higanteng goblin dala-dala ang 2 puno bilang sandata. Mabilis itong nasangga ni Nor gamit ang skill na parry. Inulit-ulit lang ito ng goblin ngunit paulit-ulit lang din itong sinasangga ni Nor. Napagtanto ni Nor na balak siyang cornerin ng goblin kaya't nilakasan niya ang kanyang pagsangga dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sandata. Sunod ay umatake na rin si Lin gamit ang wind cutter ngunit mabilis lang itong naiiwasan ng goblin. Sinunod niyang gamitin ang icicle dance ngunit binaliwala lang din niya ito. Nainis ang goblin kaya't inihagis niya ang hawak niyang sandata kay Lin. Hindi na nakagalaw si Lin. Mabuti na lang at mabilis siyang napuntahan ni Nor at nasangga ang pag-atake nito. Bumunot ulit ng mga puno ang goblin at si Nor naman ang inatake nito. Inulit-ulit niya ulit yun ngunit nasasangga lang ito ni Nor gamit ang parry. Habang nasa aksyon ay napagtanto ni Lin na hindi nagkakaroon ng sugat ang goblin dahil mabilis itong gumagaling. Tiningnan niya itong mabuti at doon ay napagtanto niya na kumukuha ito ng lakas at kapangyarihan sa diamanteng nakalagay sa noo nito na tinatawag na Mana Stone. Sinabi niya kaagad kay Nor ang kanyang natuklasan. Sinabi niya na kung makukuha niya ito ay mabilis nila itong matatalo. Kumuha ng 3 puno ang goblin at inihagis ulit ito kay Nor. Sinundan pa niya ito ng isa pang puno kaya't hindi na rin napagtanto ni Nor kung paano ito sasanggahin. Mabilis na umaksyon si Lin at ginamitan niya ito ng wind blast upang tulungan si Nor. Dahil doon ay nakaligtas si Nor kaya't nagpasalamat siya kay Lin. Doon ay nakita rin ni Nor ang sinasabi ni Lin na mabilis na paghilom ng mga sugat ng goblin. Sinabi ni Lin na kung hindi pa nila matatalo ang goblin ay mauubusan na rin silang dalawa ng mana at stamina. Nag-isip ng magandang strategy si Nor. Sinabi niya kay Lin na patamaan siya nito ng wind blast sa likuran upang mabilis niyang malapitan ang goblin. Sumagot si Lin at sinabi na masyadong malakas ang wind blast kaya't baka hindi niya kayanin ang lakas nun. Inilagay ni Nor ang espada niya sa kanyang likod at sinabi kay Lin na ihaharang niya ang kanyang espada upang hindi siya matamaan ng wind blast nito. Muling kumuha ng sandata ang goblin. Sinangayunan naman ni Lin ang naisip ni Nor kaya't nagpunta ito sa kanyang likuran. Ginamitan siya ni Lin ng wind blast sa likuran habang naghagis naman ulit ng isang puno ang goblin. Nagulat si Nor dahil sa lakas ng wind blast. Gumamit siya ng physical enhancement upang makontrol ang lakas ng kanyang katawan. Gumamit rin siya ng feather step upang maiwasan ang inihagis na puno ng goblin. Gamit ang kanyang buong lakas ay direkta niyang pinuntirya ang noo ng dambuhalang goblin. Sinubukan itong sanggahin ng goblin ngunit wala itong nagawa. Matagumpay na natama ni Nor ang noo ng goblin kaya't natanggal ang mana stone nito sa noo. Nagsusumigaw naman sa sakit ang goblin dahil sa mga nangyari. Matapos nun ay masayang nilapitan ni Lin si Nor dala-dala ang mana stone. Nakiusap si Nor kay Lin na tapusin na nito ang goblin ngunit humiling ito na wag nang papahirapan pa ang goblin. Kasalukuyan pa ring nagsusumigaw ang goblin nang lapitan ito ni Lin. Humarap ito kay Lin upang atakihin ito. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Lin ang Hell Flare kaya't wala nang nagawa ang goblin kundi sumubsob na lang sa lupa hanggang sa mamatay na din ito. Nilapitan ni Nor ang goblin at humingi ng patawad dito. Sinabi niya sa kanyang sarili na mag-iingat na siyang mabuti sa susunod at mas palalakasin pa niya ang kanyang sarili upang mas gumaling pa siya sa pakikipaglaban. Sa sumunod namang eksena ay ipinakita ang kapatid ni Lin na si Prinsipe Rain habang hawak ang Mana Stone na nakuha ni Lin at Nor. Hindi rin niya lubos maisip ang nakuhang bagay ng dalawa sa goblin. Tinanong niya sa mga gwardya ang kalagayan ni Lin. Sinabi ng mga ito na kaunting mga sugat lamang ang natamo nito. Sinabi rin ng mga ito na ang goblin na nakaharap ng dalawa ay nakatago sa isang powerful seal at matagal na ding naghihintay ng ambush sa pwesto na iyon. Dahil sa pangyayari na yun ay sinabi ng mga kawal na paiimbestigahan nila ang nasabing lugar. Sa sumunod na eksena ay nakabalik na ng guild si Lin at Nor. Ikinwento nila dito ang mga nangyari. Sinabi nila na hindi pangkaraniwang goblin ang nakaharap nila. Nagpasalamat si Nor kay Lin dahil sa pagtulong sa kanya nito. Sinabi rin niya na magandang experience ang naranasan niya dahil sa pakikipaglaban na yon. Sinabi rin nila sa Guildmaster ang tungkol sa Mana Stone na nakuha nila sa noo ng goblin. Sinabi ng Guildmaster na karaniwang nasa puso ng mga goblin ang mga Mana Stone kaya't tinanong niya si Nor kung goblin ba talaga ang nakita ng mga ito. Sumagot naman ng oo si Lin. Matapos nun ay tinanong ng Guildmaster kung nasaan ang tainga ng goblin. Nagtinginan na lang ang dalawa at sinabi sa Guildmaster na walang natira sa katawan ng goblin dahil sinunog nila ito hanggang sa maging abo at dito na rin natapos ang ika-4 na kabanata.
Sa ikalimang kabanata ay ikinagulat ni Rain ang mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari at hindi normal na mga nagaganap sa labas ng kaharian. Sa kanyang pag-iisip ay napagtanto niya na marahil ay unti-unti nang kumikilos ng palihim ang iba't ibang mga kalaban. Dahil doon ay inutusan niya ang mga kawal na ipunin ang mga sandatahan na may kakayahan pumunta ng kagubatan upang tukuyin kung ano ang totoong nga nangyayari doon. Ipinag-utos din niya na ipatawag ang 6 na pinuno ng sovereignty dahil alam niya na hindi na biro ang sitwasyon. Mabilis na umalis ang mga alagad upang sundin ang kanyang utos habang naiwan naman si Rain na naiinis sa kanyang sarili dahil hindi kaagad niya naisip na lumalala na pala at komplikado na pala ang mga sitwasyon. Sa kabilang banda ay kasalukuyan namang kumakain si Nor at Lin dahil sa gantimpalang nakuha nila sa pagpatay sa goblin. Bagaman hindi nila naiuwi ang tainga nito bilang pruweba ng katagumpayan ng kanilang misyon ay binigyan pa rin sila ng Guildmaster ng reward dahil alam niya na hindi naman magsisinungaling ang dalawa at maliit na bagay lang naman yun para sa kanya. Masayang ipinagdiwang ni Nor ang tagumpay ng kanyang unang quest bilang isang adventurer kasama si Lin ngunit napapaisip pa din siya kung hanggang kailan ba niya ito makakasama. Dapit hapon na din ng mga oras na yun kaya't sinabi niya kay Lin na baka hinahanap na din siya sa palasyo. Sakto naman na gusto na din umuwi ni Lin kaya't sinabi niya kay Nor na uuwi na ito at babalik na lang ulit kinabukasan. Aalis na sana si Lin nang biglang dumating si Rain. Hindi siya nagpunta dun upang sunduin si Lin bagkus ay naparoon siya upang kausapin si Nor. Humingi siya ng pabor kay Nor na kung maaari ay samahan niya si Lin na magtungo sa Mountain District kinabukasan ng umaga. Nagulat si Nor nang marinig yun. Humingi din ng paumanhin sa kanya si Rain dahil biglaan ang naging kanyang utos. Sinabi rin nito na sasamahan sila ng isang escort at sila rin ang bahala sa lahat ng magiging gastusin nila sa paglalakbay. Sinabi rin niya kay Nor na siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya sa mga oras na yun kaya't nakiusap siya rito. Wala nang nagawa si Nor kaya't tinanggap na niya ito. Kinabukasan ay sumakay sila sa isang karwahe papunta sa nasabing lugar kasama si Ines. Tinanggap ni Nor ang utos na yun dahil ito rin ang unang beses na mapapalayo siya sa kanilang lugar at makikita ang iba't ibang tanawin na hindi niya nakikita noon sa kanilang tirahan. Ibinukas ni Nor ang bintana ng karwahe at namangha sa ganda ng kanyang mga nakikita. Samantalang hindi naman gaanong nag-e-enjoy si Lin dahil sawa na rin siya sa mga ganoong eksena. Sinabi ni Lin kay Nor na naaawa siya dito dahil pinilit siya ng kanyang kuya na isama siya sa lakad na yon. Sinabi ni Nor na walang anuman yun dahil babayaran naman siya ng kaharian at may utang na loob din ito sa kanya dahil sa pagkakaligtas nito ng kanyang buhay laban sa dambuhalang goblin. Bago sila umalis ay ipinakita sa kanila ni Rain ang isang mapa na magiging gabay nila sa paglalakbay. Sinabi nito na pupunta muna sila ng northwest at didiretso sa bundok na tinatawag na District of Tauros at pagkatapos ay maghihintay ng ilang sandali. Kung walang masamang mangyayari ay tatawid na sila ng bundok patungo sa katabing bayan nito na tinatawag namang The Holy Theocracy of Mithra. Tinanong ni Nor kung ayos lang ba na wala siyang ibang gagawin kundi sumama lang sa paglalakbay na yon. Sinabi ni Nor na walang masama dun basta maging maayos lang ang kanilang magiging lakad. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang abala naman si Ines sa pagpapatakbo ng karwahe. Lingid sa kaalaman ni Lin ay binigyan siya ng isang sekretong tasking ni Rain kung saan ay ilalayo niya si Lin upang hindi na ito madamay sa paparating na krisis at kaguluhan. Minabuti nilang hindi ito ipaalam kay Lin dahil kapag nalaman niya ito ay siguradong hindi ito papayag na lisanin ang kaharian. Ipinagkatiwala ni Rain ang lahat kay Ines dahil napakalaki ng tiwala niya dito. Makalipas ang ilang sandali ay huminto muna sila sa paglalakbay upang magpahinga. Kinausap ni Ines si Nor at humingi ng paumanhin dito dahil nadamay pa ito sa tensyon na nagaganap. Sinabi ni Nor na hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito at sinabi na isang normal na paglalakbay lang naman ang kanilang gagawin. Napansin din ni Nor na tila ba may bumabagabag kay Ines kaya't tinanong niya ito. Sumagot lang si Ines at sinabi na medyo nag-alala lang siya sa kanyang tungkulin bilang escort dahil sa pagkakataon na yun ay hindi lang si Lin ang kailangan niyang iligtas at bantayan kundi kabilang na rin siya dito. Sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil kaya nitong protektahan ang kanyang sarili ng mag-isa. Sumagot si Ines at sinabi na bilang isang escort ay tungkulin niyang iligtas silang dalawa at wala rin itong dapat ikabahala dahil kaya niyang iligtas silang dalawa gamit ang kanyang kalasag. Ipinakita ni Ines kay Nor ang kanyang kakayahan na makagawa ng kalasag at sinabi niya dito na maaari siyang magtago dito kung malalagay sa peligro ang kanyang buhay. Binanggit din niya na si Gilbert ay isa ring magaling na mandirigma na tulad ng isang dragon na kung ihahalin tulad silang dalawa ay pareho lamang sila ng kakayahan nito. Dahil doon ay nasabi ni Nor na napakahina pa niyang nilalang dahil hindi pa niya kayang tumalo ng isang goblin nang siya lamang na mag-isa.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay nabanggit ni Ines ang tungkol sa kanyang natatanging kapangyarihan. Noong bata pa sila ay ipinakita niya sa kanyang kaibigan ang kanyang kapangyarihan na lumalabas sa kanyang palad. Sinubukan itong hipuin ng kanyang kaibigan ngunit biglang dumugo ang daliri nito dahil sa pagkakahiwa na ikinagulat naman niya ng husto. Dumating ang mga dalubhasa upang pagalingin ang sugat ng kanyang kaibigan at upang kausapin din si Ines. Hindi siya pinagalitan ng mga ito dahil aksidente ang nangyari bagkus ay na-excite sila na makita ang kakaibang kakayahan na meron si Ines. Sinabi ng mga ito na holy blessing ang pagkakaroon ni Ines ng ganoong kakaibang kapangyarihan. Sinabi rin nila na maaaring magiging espada ito na maaaring makahiwa ng kahit na anong bagay o isang kalasag na maaaring magamit niya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Dinagdag pa ni Oki na depende sa kanyang paggamit at pagsasanay ang magiging lakas ng kapangyarihan niya na iyon. Dahil doon ay nasabikat na tuwa ang Sovereign Shield na si Dandal kaya't nagpresente siya na turuang magsanay si Ines. Sa tulong ng 6 na Sovereign Master ay nahasan niya ang natatangi niyang kapangyarihan. Dahil din sa katangian niya na yun ay inilayo niya ang kanyang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya sa takot na masaktan niya ang mga ito. Sa punto na yun ay naalala rin niya ang dahilan kung bakit nagulat siya nang tanungin niya ang pangalan ni Nor noong unang pagkikita pa lamang nila. Isang araw ay nasa kagubatan sila habang nakikipaglaban sa mga higanteng halimaw na insekto. Isang halimaw ang umatake sa kanya na hindi kaagad niya nagawang napigilan ngunit mabilis na nakasaklolo ang kanyang ama-amahan na si Dandal kaya't nakaligtas siya rito. Isang kawal ang lumapit kay Dandal at near airport na hindi nauubos ang bilang ng mga halimaw at marami na ring mga kawal ang sugatan. Biglang sinabi ni Dandal na kung naroon lang sana si Nor ay hindi na sana aabot pa sa ganun ang sitwasyon. Hindi lang yun ang unang beses na binanggit ni Dandal ang pangalan ni Nor kaya't simula nun ay pinagselosa na niya ito kahit hindi pa niya ito nakikita. Yun ang dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo niya kay Nor at hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin naaalis ang selos niya dito. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat manig ang kanyang emosyon dahil ang misyon niya ay iligtas si Princess Lin kasama na rin si Nor. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay napansin ni Nor na may kakaibang nangyayari sa mga pananim dahil unti-unting natutuyot ang mga ito. Napansin ni Lin ang kakaibang nangyayari kaya't inutos niya kay Ines na ihinto ang karwahe at pagkatapos ay ginamit niya ang uncover spell dahilan upang maalis ang concealment magic na bumabalot sa isang higanteng halimaw na dragon. Sa kabilang banda naman ay sinalakay na rin ng iba't ibang mga halimaw ang buong syudad na inasahan ng ang mangyayari ni Rain. Inulat ni Lord Darken kay Rain ang mga kaganapan sa labas ng kaharian at sinabi na kulang ang kanilang puwersa upang pigilan ang mga ito. Inutos ni Rain na harangan nito ang mga daraanan ng mga halimaw upang hindi na makapasok ang mga ito. Napagtanto ng hari na ang may kagagawan nito ay si Deridas dahil sa hindi nito nakuha ang kanyang mga kagustuhan. Itinanong din nito kay Rain kung nasaan ang 6 na pinuno ng sovereignty. Sinabi ni Rain na kasalukuyan na ring nakikipaglaban ang mga ito dahil sa dami at tindi ng pag-atake ng mga halimaw. Iba't ibang mga halimaw ang nakasagupan ng mga pinuno ng sovereignty kaya't nahirapan din ang mga ito na patahimikin ang nangyayari sa syudad. Sinabi rin ni Rain na madihado man sila sa pag-atake na yun ay ayos na rin dahil matagumpay naman niyang nailayo si Lin sa kaguluhan. Bumalik ang eksena kina Lin at pagkatapos nitong maikast ang spell na uncover ay biglang inatake ng halimaw ang isang maliit na bata. Hindi na nagdalawang isip pa si Nor kaya't mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan nito upang tulungan ang nasabing bata. Aatakihin na sana ng halimaw ang bata ngunit dahil mabilis na naka-responde si Nor ay napigilan niya ito. Tinanong ni Ines si Lin kung napansin ba niya na magkasama ang halimaw at ang bata. Nagulat si Lin at naalala ang mga napag-usapan nila ni Rain tungkol sa mga nilalang na tinatawag na demon folk. Sinabi niya na ito ay mga nilalang na demi-human na may abilidad na makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga halimaw. Dahil sa abilidad na yun ay mas malapit ang loob ng mga ito sa mga halimaw at tinuturing nila na masama ang mga tao. Nagkaroon ng mga ulat na 200 taon na ang nakakaraan ay naubos na ang lahi ng mga demon folk kaya't kapag nakakita ng ganito ang mga tao ay hinahunting nila ito. Sinabi ni Ines na hindi malabong demon folk ang bata na yun na siyang dahilan kung bakit napadpad doon ang Black Death Dragon na halimaw upang salakayin din ang syudad. Hindi makapaniwala si Ines na tinutulungan ni Nor ang bata na yun na dapat ay itinuturing nila bilang isang kaaway. Susubukan sanang tulungan ni Lin si Nor ngunit pinigilan siya ni Ines dahil lubos daw na mapanganib kung lalapit siya doon. Habang nakikipaglaban ay napagtanto ni Nor na madali lang kalaban ang halimaw na yun kumpara sa goblin na nakaharap niya sa kagubatan. Lingid sa kaalaman ni Nor ay may kakaibang abilidad ang halimaw kaya't hindi niya ito gaanong sineryoso.
Biglang naglabas ng isang itim na gas ang halimaw kaya't nag-isip si Nor kung iiwasan ba niya ito dahil kapag ginawa niya yun ay tatamaan naman ang bata. Sinangga ni Nor ang itim na gas na yun gamit ang kanyang espada. Nagulat si Nor dahil may laman palang poison ang itim na gas na yun. Dahil doon ay nagsimulang dumugo ng kulay ube ang mga mata at bibig ni Nor at alam din niya na nakamamatay ito. Biglang bumagsak si Nor at unti-unti na ring nanghina ang katawan samantalang pumorma na ulit ang halimaw para sa isa na namang pag-atake ng itim na gas. Labis na nag-alala si Lin kay Nor kaya't sinubukan niya ulit na tulungan ito ngunit muli siyang pinigilan ni Ines gamit ang mga kalasag nito. Sinabi niya na maaari rin siyang malason kung lalapit siya doon. Sinabi rin niya na ang pangunahin niyang tungkulin ay iligtas ang prinsesa kaya't hindi niya hahayaan na mapahamak ito dahil kung sakaling bumagsak ang kaharian ay kaya pang ihaon ni Ines ito sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Nagsimulang maglabas ng matinding lason ang halimaw kaya't mas nilawakan ni Ines ang kanyang kalasag ngunit nagawa pa ring makapasok ng lason kaya't nagcast ng purification si Lin upang ito ay mapigilan. Hindi pa rin ito naging sapat kaya't ginawa nila ang lahat upang di makapasok ang lason. Humingi naman ng paumanhin si Ines kay Nor dahil hindi niya magawang tulungan ito sa oras na ito ay nangangailangan ng tulong at bigla siyang nagulat dahil nakita niya na patuloy pa ring lumalaban si Nor sa kabila ng sitwasyon nito. Doon napagtanto ni Ines kung bakit gano'n na lamang ang paghanga ni Dandalg dito dahil sa kagustuhan nitong magligtas ng kapwa kahit na walang hinihinging kapalit. Bagaman may lakas pa si Nor ay hindi niya mapigilan na manghina kaya't muli ay bumagsak ito. Habang nakahiga ay sinabi ni Nor na hindi niya hahayaan na doon na lang matapos ang lahat kaya't nag-isip siya ng magandang balak at dito na rin natapos ang ika-5 kabanata. Sa ika-6 na kabanata ay ipinakita ang nakaraan ng batang demon folk na tinutulungan ni Nor. Nakakulong siya sa isang selda kasama din ang mga batang katulad niya. Ayon sa kanya ay sinumpa sila ng mga tao dahil mayroon silang kakayahan na makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga halimaw. Inihagis ng isang lalaki ang isang malaking tinapay sa loob ng selda bilang kanilang pagkain. Sa sobrang gutom ay nag-una-unahan sila upang makain ito. Habang kumakain siya ay hindi niya maiwasan na mapatingin sa bantay na lalaki na nagbabantay ng kanilang selda. Matapos ang ilang sandali ay pumasok ang lalaki sa loob ng selda at sobrang galit na galit ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na ayaw nitong tinitingnan siya sa kanyang mga mata kaya't sinaktan at binugbog siya ng binugbog nito. Sinubukan niyang magtanong sa lalaki kung bakit siya sinasaktan nito. Sinabi ng lalaki na wala siyang karapatan na magsalita hanggang wala siyang ipinag-uutos kaya't muli siyang sinaktan at pinagsusuntok nito. Naiwan na siyang mag-isa sa kulungan at hiniwalay na din sa kanyang mga kasama. Naiwan siya doon na puno ng sugat sa katawan na halos wala na ring buhay habang hindi rin siya binigyan ng pagkain at tanging tubig lamang sa loob ng 3 araw. Sa mga sumunod na araw ay inilabas ang kanyang kulungan upang ipakita ito sa mga tao. Ayon sa kanya ay dahil sa sumpa sa kanila ay nagkaroon siya ng kakayahan na basahin ang iniisip ng isang tao. Galit na galit sa kanya ang mga taong nakakita sa kanya. May nakapagsabi pa na siya raw siguro ang dahilan kung bakit namatay ang nanay nito. Sa sobrang inis ay may naghagis ng bato sa kanya. Nang malaman din ng mga ito na kaya niyang bumasa ng isip ng isang tao ay mas naging bayolente ang mga ito. Iba't ibang masasakit na salita ang ibinato sa kanya ng mga tao ngunit kahit ganun ay hindi pa rin siya gumaganti at nananakit sa mga ito. Isang araw ay kinausap siya ng lalaki at ipinakita rito ang 2 halimaw. Sinabi nito na maaari niyang kontrolin ang mga halimaw na yun at kung susunod ito sa mga sinasabi niya ay hindi na ulit niya mararanasang masaktan at makakakain na siya ng masasarap na mga pagkain. Sinabi rin niya na kung tataliwas ito sa mga kautusan niya ay dodoblihin niya ang pananakit at pagpapahirap dito. Sinusubukan ng bata na basahin ang mga iniisip nito ngunit hindi niya ito magawa dahil sa magical device na nakasuot sa noo nito. Sinabi rin niya na marunong tumyupad sa usapan ng lalaking iyon kaya't sinunod nito ang kanyang mga utos. Kinontrol niya ang higanteng halimaw ngunit dahil nga sa uncover spell na ginawa ni Lin ay nasira ang seal nito kaya't nabigo na ulit siya na ito ay kontrolin. Inatake siya ng halimaw kaya't siya ay napatilapon at napahiga. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga kasama dahil masasaktan na naman ang mga ito sapagkat hindi niya nagawa ang ipinagagawa sa kanya ng lalaki. Tanggap na rin niya sa kanyang sarili na yun na ang katapusan ng kanyang buhay kaya't humiling siya na sana kung ma-reincarnate man siya sa panibagong mundo ay hindi na sana maulit ang mga pananakit sa kanya. Hiniling din niya na sana sa buhay na iyon ay magkaroon na din siya ng pakinabang at sana ay makakain na din siya ng masarap na pagkain. Pumikit na lang siya at hinintay ang pag-atake ng halimaw hanggang sa dumating na nga si Nor at sinangga ang atake nito. Nagulat siya at nagtaka kung bakit tinutulungan siya ni Nor.
Nagbato nga ng isang itim na gas ang halimaw na nasanggangan ni Nor ngunit tinamaan pa din siya nito. Napaubo siya dahil sa gas na ito ngunit biglang tumigil ang pagdurugo ng kanyang bibig dahil sa healing spell na ginawa ni Nor. Nagpatuloy lang sa pakikipaglaban si Nor hanggang sa bumagsak at mapahiga na nga ito. Labis na nag-alala sa kanya ang bata. Habang nakahiga ay sinabi ni Nor na nasa mabuti naman ang kanyang kalagayan. Matapos nun ay naalala niya ang isang pangyayari noong siya ay bata pa. Isang araw ay kumuha siya ng mga dahon-dahon sa kagubatan upang gawin niya ito bilang kanyang hapunan. Iniluto niya at inilaga ang mga dahon na yun kahit hindi niya alam kung ligtas bang kainin iyon. Kinain niya lahat ng mga dahon na kanyang iniluto at matapos kumain ay sumakit ang kanyang tiyan at nagsuka din siya ng dugo. Sinabi niya na hindi maganda ang kanyang kondisyon kaya't gumamit siya ng low heel. Kinaumagahan ay naglakad siya palabas ng bahay upang uminom at hugasan ang kanyang ulo. Sunod nun ay hinanap niya ang libro na tungkol sa mga halaman at doon niya nakita na ang nakain pala niyang dahon ay ang nakakalasong dahon na tinatawag na Dragon's Ruins. Naalala din niya na ibinilin sa kanya ng kanyang nanay na huwag niyang kakainin ang dahon na iyon. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay kahit na masama ang kanyang pakiramdam at sa tuwing manghihina siya ay gumagamit siya ng low heel. Isang araw ay nakahiga siya habang nagpapahinga nang bigla niyang maramdaman na naalis na ang sakit ng kanyang tiyan. Doon niya napagtanto na gumaling na siya mula sa pagkakaroon ng sakit ng dahil sa poison. Isang araw ay nanguha ulit siya ng mga halaman upang kainin at muli ay nakakita ulit siya ng halaman ng Dragon's Ruins kaya't iniwasan na niya ito. Sa hindi inaasahan ay isang poison spike naman ang kumagat sa kanyang puwitan kaya't pinukpok niya ito hanggang sa mamatay. Muli siyang nabahala dahil alam niyang makamandag ang ahas na iyon. Nagulat na lang siya dahil hindi siya nakaramdam ng sakit at naging normal na lang din ang reaksyon ng kanyang katawan. Kinagabihan ay iniluto niya ang ahas na kumagat sa kanya at labis siyang nasarapan dahil sa lasa nito. Kinabukasan ay nagpakagat ulit siya sa poison spike at naramdaman niya na mabagal na ang pagdaloy ng lason sa kanyang katawan. Natuwa siya at napagtanto na immune na sa mga lason ang kanyang katawan. Simula nun ay kumain na din siya ng kumain ng iba't ibang mga halaman at mga hayop na mayroong mga lason. Minsan ay iniinda pa rin niya ang sakit ng pagkain ng lason ngunit dahil sa sarap ng lasa ng mga yun ay kinakain pa rin niya ang mga ito kahit na sumusuka pa rin siya ng dugo. Dahil sa nakasanayan na yun ay muling nakabangon si Nor. Naka-recover na rin ang kanyang katawan at sinabi na masarap ding kainin ang higanting palaka na iyon. Tiningnan niya ang bata at nakita niya na epektibo ang low heel na ginawa niya rito. Muli ay inatake siya ng halimaw kaya't sinangga niya lang ng sinangga ang mga atake nito. Nagulat ang bata dahil nagagawang labanan ni Nor ang halimaw kahit na mag-isa lang ito. Umaatake pa rin ang halimaw ngunit hindi niya magawang patamaan si Nor. Nagalit ito kaya't inipon nito ang enerhiya sa kanyang bibig upang gumawa na naman ng isang gas. Sa pagkakataon na yun ay mas malaki na ito ng ilang ulit sa mga nauna. Napagtanto ni Nor na mas malakas ang sunod na pag-atake na yun kaya't inagapan na niya ito sa pamamagitan ng pag-atake sa bibig nito. Hindi nakapag-react ang higanting palaka kaya't sumabog ang inipon niyang gas sa loob ng kanyang katawan. Sa lakas ng pagsabog ay sumama na rin ang buo niyang katawan kaya't doon na din natapos ang labanan nila ni Nor. Muli ay nanlaki ang mata ng bata sa gulat. Maging si Ines at Lynn ay hindi makapaniwala na tinalo ni Nor ang halimaw. Nilapitan ni Nor ang bata at kinamusta ang kalagayan nito. Sinabi ng bata na mabuti naman ang kanyang kalagayan. Itinanong din ni Nor kung siya ba ang kasama ng halimaw na yon. Sumagot ng oo ang bata at sinabi na dadalhin niya dapat sa syudad ang halimaw na iyon. Iba ang pumasok sa isip ni Nor. Naisip niya na baka i-deliver ng bata na yun ang higanting palaka sa kabayanan upang ibenta ang mga karne nito. Kung ano-anong mga kalokohan na naman ang pumasok sa isip niya. Yumoko siya at humingi ng tawad sa bata at sinabi na babayaran na lang ang pagkakapatay niya sa higanting palaka. Tumanggi ang bata at sinabi na mali ang iniisip nito. Sinabi din niya na hindi na kailangang magbayad ni Nor para lang doon. Itinanong ni Nor kung paano niya nadala sa lugar na yun ang halimaw. Sinabi ng bata na kinokontrol niya ang halimaw. Biglang nagulat si Nor sa kanyang narinig. Hindi niya inasahan na may nilalang pala sa mundo na yun na kayang kumontrol ng mga halimaw. Pinuri ni Nor ang bata at sinabi na kakaiba ang kanyang skill at sinabi na iyon daw ay isang biyaya mula sa itaas. Napaiyak ang bata sa sinabi ni Nor. Sinabi niya dito na siya ay isang demon folk. Sinabi rin niya na pagkapanganak pa lamang niya ay taglay na niya ang kapangyarihan na yun dahil yun ang katangian ng kanilang lahi at grupo. Hindi alam ni Nor ang tungkol sa mga demon folk kaya't hindi siya nagulat sa mga sinabi nito.
Sinabi niya na sana ay meron din siyang ganon na kapangyarihan nang sa gayon ay pwede niyang katulungin ang mga halimaw sa paggawa ng iba't ibang mga gawain sa kanyang bahay. Itinanong ng bata kung bakit hindi ito natatakot sa kanya sa kabila ng pagiging isa niyang demon folk. Sumagot si Nor at sinabi na wala namang masama sa kanyang kapangyarihan at sa katunayan pa nga ay mapapakinabangan pa raw ang kanyang abilidad. Nagulat ang bata sa sinabi ni Nor. Hindi niya akalain na sa unang pagkakataon ay may magsasabi sa kanya na siya ay mayroong pakinabang. Sinabi ni Nor na totoo ang kanyang sinasabi at sana daw ay magkaroon din siya ng abilidad na kagaya nun. Hindi nakapagsalita ang bata sa mga sinabi ni Nor. Muli ay bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Napaiyak na lang siya at itinanong kay Nor kung talaga bang may nangangailangan din sa kanya. Nilapitan ni Nor ang bata at hinawakan ito sa ulo. Sinabi niya na may mas pakinabang pa nga ito kumpara sa kanya dahil sa skill nito. Sumigaw si Lin at mabilis na nagtatakbo papalapit kay Nor kasama si Ines. Tinanong niya agad ito kung kamusta ang kalagayan nito. Sinabi ni Nor na mabuti naman ang kanyang kalagayan dahil immune naman ang kanyang katawan sa poison at nagtamo lamang din siya ng kaunting mga galos. Tiningnan ni Lin ang mga braso ni Nor. Sinabi niya na ang tawag sa gas na inilabas ng halimaw ay tinatawag na miasma. Ito ay isang matinding laso na kahit lupa ay maapektuhan dahil sa tindi nito. Nagulat siya dahil parang walang nangyari kay Nor. Naisip niya na may posibilidad na si Nor ay nagtataglay ng sacred spirit. Ayon sa pinuno ng Sovereign of Salvation na si Saint, ito raw ay kakayahan na pagalingin ang anumang uri ng karamdaman na mayroon ng isang nilalang. Sinabi rin niya na nakuha ni Saint ang kakayahan na yun matapos ang 40 taon ngunit nakuha na agad ito ni Nor sa murang edad pa lamang. Matapos nun ay ipinakita ni Nor ang bata kay Lin. Tiningnan itong mabuti ni Lin at napagtanto niya na ito nga talaga ay isang demon folk. Tinanong ni Lin si Nor kung ano ang gagawin nila sa bata na yon. Sinabi ni Nor na balak niyang isakay sa karwahe ang bata. Nagulat si Lin at maging si Ines ay tumanggi sa sinabi ni Nor. Nag-isip si Lin dahil alam niyang mapanganib ang bata at sinabi rin niya na may kautusan mula sa ibang bansa na patayin ang mga lahi nito. Tinanong ulit ni Lin si Nor kung ayos lang ba sa kanya na isama ang bata gayong ito ang dahilan kung bakit nasira ang mga pananim doon at kung bakit nagkaroon ng halimaw doon. Itinanong ni Nor sa bata kung sino ang nag-utos sa kanya na dalhin ang halimaw doon. Sinabi nito na hindi niya alam ang pangalan ng tao na yun at sinabi rin niya na gano'n na sila pinalaki sa kanyang pinanggalingan. Tiningnang mabuti ni Ines ang bata at doon ay napagtanto niya na ito ay isang alipin. Sinabi niya na ang mga alipin ay ipinagbabawal sa Kingdom of Clays. Tinanong niya ang bata kung mayroon ba itong uuwian na tirahan. Sinabi niya na naka-blindfold siya na pinadala doon kaya't hindi rin niya alam ang naging daan patungo sa syudad. Tinanong ni Nor kung ano ang magandang gawin sa bata na yon. Sinabi niya kay Lin na isama na lang nila ang bata na yon. Tinanong ni Nor kung ano ang pangalan ng bata. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Rollo. Natuwa si Nor nang marinig niya yon. Naawa din naman si Lin sa kalagayan ng bata kaya't nakiusap siya kay Ines na isama nila ito sa kanilang paglalakbay. Nakiusap din sa kanya si Nor. Sumangayon naman sa kanila si Ines ngunit sinabi nito na bawal ipasok sa Holy Theocracy of Mithra ang mga demon folk na siyang kanilang destinasyon. Naunawaan ni Lin ang mga sinabi ni Ines dahil kung isasama nila ang bata sa kanilang destinasyon ay maaaring mapagkamalan din silang mga kalaban nito. Kasalukuyan pa din silang nag-iisip kung ano ang gagawin ng biglang isang misteryosong lalaki ang nagsalita mula sa kanilang likuran. Nakahubad ito na may takip ang mga mata at may dalang sandata at dito na natapos ang ika-6 na kabanata. Sa pagpapatuloy ng ika-6 na kabanata ay nagsalita ang misteryosong lalaki na nagpakita kina Lin at Nor. Hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bagkus ay sinabi niya na ang pakay niya ay si Rollo. Nagulat si Nor nang marinig niya iyon. Maya-maya ay biglang umatake ang lalaki patungo kay Rollo ngunit nasanggay kaagad ito ni Nor. Maging si Ines ay prinotektahan din si Lin. Nagulat naman si Nor dahil sa bilis ng galaw ng lalaki. Muling umatake ang lalaki at si Nor ang pinuntirya nito. Sinabi nito na malaking pera ang halaga ni Rollo kaya't pipilitin niyang makuha ito. Inatake niya ng sunod-sunod at paulit-ulit si Nor ngunit hindi ito tumatalab kay Nor. Tumalon siya ng mataas patungo kay Rollo ngunit nasangga pa rin ito ni Nor. Dahil sa pagsangga na yun ay nabali ang sandata na hawak nito. Hindi naman makapaniwala si Lin dahil sa bilis ng dalawa. Sinabi ni Ines kay Lin na kahit ano ang mangyari ay huwag itong lalayo sa kanya. Sinabi ng lalaki na nawiwarduhan siya kay Nor. Pagkasabi nun ay mabilis niya ulit na inatake si Nor. Inatake niya ito mula sa itaas gamit ang dalawang kutsilyo ng paulit-ulit ngunit hindi ulit ito umubra kay Nor.
Nag-isip lang siya saglit at pagkatapos ay mabilis na namang umatake. Sa lakas ng pag-atake ay tumilapon si Rollo at napa-atres naman si Nor dahil sa impact nito. Muling nasira ang isang hawak na kutsilyo ng lalaki kaya't nasabihan niya ulit ng wordo si Nor. Kumuha siya ng isang pamalit na kutsilyo at mabilis na inatake si Nor. Inatake niya ulit ng sunod-sunod si Nor. Hindi magawang makaatake ni Nor dahil sa bilis at dami ng atake ng lalaki. Tanging pagsangga lang ang nagagawa ni Nor habang pinoprotektahan niya si Rollo. Hindi rin magawang tumulong ni Lin kaya't wala siyang magawa kundi manood na lang. Naglabas ng Divine Shield si Ines upang maprotektahan niya si Ines. Ayon sa kanya ay pangahas ang lalaki na yun at kilala ito sa tawag na Deadman. Siya ay isang dating Class S na adventurer na ngayon ay tinatawag ng Deadman Zado. Bumalik sa alaala niya ang mga panahon na napag-usapan nila ito. Kasalukuyang nagpupulong ang 6 na pinuno ng sovereignty nang sumingit siya sa usapan ng mga ito. Hawak niya ang libro ng mga unsolved cases at nakalagay sa isang kaso na ang target ng mga ito ay isa ng patay. Ayon sa kanila ay tapos na ang kaso na yun dahil sa patay na nga ang target dito. Sinabi nila na ito ay si Deadman Zado na nagawang maging isang Class S na adventurer sa murang edad pa lang. Sinabi nila na hindi nila nire-recommende na makipaglaban sa tao na ito. Sinabi ni Oken na sa edad na 13 ay binansaga na itong Dragon Slayer. Itinanong ni Ines kung bakit naging target siya ng mga Class S na mga adventurer. Sinabi nila na iyon ay dahil sa hindi nito ginamit ng tama ang kanyang talento at dahil sa naging masama na ito. Muling binasa ni Ines ang kanyang hawak na libro at doon ay nabasa niya ang mga karumal-dumal at kapangahasan na ginawa ni Zado. Ayon sa kanila ay tinanggalan na din ng lisensya si Zado bilang isang adventurer at sa ngayon ay tumatanggap na lang ito ng mga kautusan kapalit ng maraming pera. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Zado habang sinasanggalang ito ni Nor. Naalala rin ni Ines ang nakasulat sa libro kung saan ay inubos ni Zado ang buhay ng isang angkang pamilya. Sinabi ni Ines na naglabas ng malaking gantimpala ang pamahalaan sa kung sino man ang makakakuha ng ulo ni Zado. Madaming sumubok na hulihin si Zado ngunit sa huli ay sila lang din ang napapatay nito. Dahil doon ay naglabas sila ng balita na patay na si Zado nang sa ganon ay wala nang sumubok na hulihin siya at nang hindi na madagdagan ang mga adventurer na napapatay nito. Yun ang dahilan kung bakit tinawag siya na Deadman Zado. Tumigil sa pag-atake si Zado dahil nasira na ang lahat ng kutsilyo na kanyang daladala. Nagtaka siya dahil gawa naman sa matibay na bakal ang kanyang mga sandata ngunit nasira pa rin ang mga ito. Tiningnan niya ang espada ni Nor at sinabi na kakaiba ito sa lahat ng kanyang nakita. Matapos nun ay pinulot niya ang kanyang nasirang sandata at inihagis ito sa itaas. Nag-ilaw ito at matapos ang ilang sandali ay nag-transform bilang maliliit na mga silver cross. Hindi ito inasahan ni Ines. Laking gulat naman ni Lin at Rollo nang makita nila ito. Tinawag ito ni Zado na Silver Cross. Sa dami nito ay hindi ito mabilang ni Nor. Ibinaba ni Zado ang kanyang kamay kaya't nagsimula ng magbagsakan ang matutulis na mga kutsilyo. Sinubukang sanggahin ni Nor ang mga ito ngunit masyado itong madami. Niyakap niya si Rollo upang hindi ito tamaan kaya't tinamaan siya ng mga Silver Cross sa likod. Muling umatake si Zado gamit ang mga Silver Cross. Muli itong sinangga ni Nor ngunit masyado pa rin itong madami kaya't sa pagkakataon na yun ay sa braso naman tinamaan si Nor. Labis na nabahala si Ines dahil sa pangyayari na iyon. Naisip niya na kung magpapatuloy yun ay sabay na mamamatay ang dalawa. Nag-isip ng mataimtim si Ines at pagkatapos ay humingi ito ng permiso kay Lin upang tulungan si Nor. Paulit-ulit lang ang naging pag-atake ni Zado habang pilit pa din itong sinasangga ni Nor. Muli niyang niyakap si Rollo upang hindi ito tamaan ngunit dahil sa Divine Shield ni Ines ay nakaligtas sila dito. Lumikha ng malaking pananggalang si Ines dahilan upang maharang nito lahat ng mga Silver Cross na ibinabato ni Zado. Nagpasalamat si Nor kay Ines dahil dito. Humingi naman ng paumanhin si Ines kay Nor dahil hindi siya kaagad nakatulong dito. Ginamit din ni Ines ang kanyang Divine Shield upang atakihin si Zado. Pinalipad niya ang mga kalasag at iniwasan naman ito nang iniwasan ni Zado nagmistulan na parang isang bata si Zado dahil doon. Sinabi ni Ines kay Nor na siya na ang bahala sa pagdepensa at siya na ang bahala para sa pag-atake dito. Pinagmasdang mabuti ni Nor ang paglipad ng mga Silver Cross. Nakita niya ang mga nalaglag na kuko mula sa higanteng palaka at nakaisip siya ng paraan kung paano gagamitin ito. Pumulot siya ng isang kuko at sinabi kay Ines na magbukas ng isang maliit na butas kapag inutos nito sabay gamit ng physical enhancement. Ginawa ito ni Ines. Gumawa siya ng butas sa gitna ng Divine Shield, inabangan ni Nor ang mga paparating na Silver Cross sabay hagi sa kuko ng halimaw dito. Dahil sa ginawa ni Nor ay nawasak ang mga Silver Cross.
Namangha si Ines dahil sa ginawa ni Nor. Kumuha ulit ng mga kuko si Nor at inulit-ulit ang kanyang ginawa. Muli ay sumabog ang mga silver cross at nawasak ang mga ito. Matapos nun ay ibinalik na ni Ines sa dati ang Divine Shield. Sinabi ni Nor na kahit papaano ay nabawasan niya ang bilang ng mga lumilipad na silver cross. Sa hindi inaasahan ay umatake mula sa likuran si Zodo at hindi ito namalayan ni Ines. Tatamaan na sana si Ines ng atake ni Zodo ngunit mabilis itong napigilan ni Nor. Nagulat si Zodo sa ginawa ni Nor. Hindi siya makapaniwala kung paano nasanggan ni Nor ang ganong kabilis na atake. Bukod pa dun ay nasira ulit ang sandatang ginamit niya sa pag-atake na iyon. Sa huling pagkakataon ay umatake ng mabilis si Zodo ngunit nasangga pa rin ito ni Nor. Sinabi ni Nor na huwag na sana itong aatake ng pabigla-bigla. Tinanong ni Zodo si Nor kung paano niya nakaka-counter ng mabilis ang kanyang mga atake. Hindi na ito pinansin ni Nor. Sinabi ni Zodo na mayroong kasiyahang magaganap sa Royal Capital kaya't aalis na rin siya dahil nag-enjoy na rin siya sa kanyang mga ginawa. Tumalikod na siya at nagpaalam na sa tatlo. Naglakad na siya ngunit bigla itong huminto. Sinabi niya na marami na siyang nakatapat na magagaling na mandirigma ngunit kakaiba si Nor. Hindi pa rin siya nakontento. Gamit ang kanyang paa ay sinipa niya ang talim ng kanyang espada pataas at sinalo ito at pagkatapos ay muli niyang inatake si Nor. Nasangga pa rin ito ni Nor. Nakiusap si Nor kay Zodo na itigil na sana nito ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Zodo na mukhang wala na talaga siyang mapapala kaya't umalis na din ito at naglaho gamit ang kanyang mahika na usok. Pagkaalis ni Zodo ay pinag-usapan ng tatlo ang tungkol sa kasiyahan na magaganap sa Royal Capital na binanggit ni Zodo. Sinabi ni Lin na hindi niya alam ang mga nangyayari at nakakaramdam din siya ng kaba para sa Royal Capital. Sinabi ni Nor na mas mainam kung babalik muna sila sa Royal Capital dahil hindi pa naman sila gaanong nakakalayo at bukod pa doon ay hindi rin pwedeng pumunta si Rollo sa bayan ng Mithra na dapat ay pupuntahan nila. Biglang napaupo si Rollo at nakaramdam ng kaba at takot. Tinanong siya ni Nor kung nilalamig ba ito. Itinanggi ito ni Rollo. Kinausap ulit siya ni Nor at itinanong kung ayaw ba nitong sumama sa kanila papuntang Royal Capital. Itinanggi ulit ito ni Rollo at sinabi ang dahilan kung bakit siya ay nanginginig sa takot. Sinabi niya sa tatlo na narinig niya ang balita na may isang dambuhalang dragon ang papunta ngayon sa Royal Capital na kayang wasakin ang buong syudad sa isang hampas lamang. Nakita ni Lin ang reaksyon ni Rollo kaya't sinabi niya kay Ines na kailangan na nilang bumalik ng Royal Capital sa lalong madaling panahon. Hindi agad pumayag si Ines. Sinabi niya kay Lin na ipinag-utos ng kanyang kuya na ilayo siya roon. Sumagot si Lin at sinabi na alam niya na ipinag-utos ng kanyang kuya na ilayo siya sa Royal Capital nang sa gayon ay hindi na ito madamay pa sa gulo. Sinabi niya na kilala niya ang kanyang kuya at kung paano mag-isip ito. Sinabi ni Lin na hindi rin siya magiging masaya kung maiiwan siyang mag-isa sa mundo na iyon na hindi kapiling ang kanyang ama at ang kanyang kuya. Sinabi niya na maaaring matulad din ang kalagayan nila kay Rollo na walang sariling bahay at tirahan. Hindi na nag-iisip pa si Ines. Ramdam niya ang dedikasyon ni Lin na bumalik ng Royal Capital kaya't pumayag na din ito. Labis na ikinatuwa ni Lin ang naging desisyon ni Ines. Kinausap ni Nor si Rollo at sinabi na kailangan nitong sumama sa kanila dahil delikado kung maiiwan itong mag-isa doon. Pumayag naman si Rollo na sumama sa kanila. Tumayo siya at sinabi na wala naman siyang silbi at sila din ang dahilan kung bakit may mga halimaw na umaatake sa Royal Capital ngayon. Hinimas ni Nor ang ulo nito at sinabi na lahat ng nilalang sa mundo ay may pakinabang. Nagulat ulit si Rollo sa mga sinabi ni Nor. Naantig naman ang puso ni Lin kay Nor dahil sa kabutihan ng loob nito. Sumakay na sila ng karwahe pabalik ng Royal Capital. Habang nasa loob ay hindi pinapahalata ni Lin na kinakabahan siya sa mga nangyayari habang si Nor naman ay relax lang na pinagmamasdan ang kanilang mga nadadaanan. Inutos ni Lin kay Ines na mas bilasin pa nito ang kanyang pagpapatakbo. Sinunod naman kaagad ito ni Ines. Sa kabilang banda naman sa loob ng Royal Capital ay nagkalat ang mga bahay na nasira sanhi ng pagsalakay ng mga halimaw. Bumaba ng palasyo si Rain upang tingnan ang kalagayan ng Royal Capital. Lumapit sa kanya si Lord Darken upang i-report na nakalikas na lahat ng mga tao sa loob ng syudad. Sinabi rin niya na nagbunga lahat ng sakripisyo at paghihirap ng 6 na pinuno ng sovereignty upang maging ligtas ang lahat sa gitna ng mga pagsalakay. Tumingin sa itaas si Rain at nakita niya ang isang makisap na bagay na lumulutang dito. Hindi niya mapagtanto kung ano ito kaya't ginamitan na niya ito ng uncover spell. Nawasak ang makisap na bagay na bumabalot sa lumulutang na nilalang. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rain nang makita niya ang nasa likod ng bagay na yon. Isang malaking dragon pala iyon.
Sinabi ni Lord Darken na ito ay isang Black Dragon ngunit mas nagulat si Rain dahil mas malaki ito ng hamak sa isang simpleng Black Dragon lamang. Sinabi niya na ang dragon na yun ay ang tinatawag na Dragon of Calamity. Naalala ni Nor ang mga kwento sa kanya ng kanyang tatay noong bata pa siya. Sinabi ng kanyang tatay na may isang adventurer na binyansagang Dragon Slayer dahil sa lakas at husay nitong makipaglaban. Sinabi rin niya na naging mayaman ang kanilang lugar dahil sa mga kuko at buto na nakukuha sa mga dragon na ginagawang mga sandata at iba pang mga kagamitan. Naantig si Nor sa mga kwento ng kanyang tatay kaya't nangarap din siya na balang araw ay tatawagin din siya bilang Dragon Slayer. Malungkot na inalala ito ni Nor habang nakadungaw sa bintana ng karwahe. Maya-maya ay may nakita siyang kakaiba kaya't sinabi niya ito kay Lin at Rollo. Sinabi ni Rollo na wala naman siyang kakaibang nakikita doon. Itinuro ulit ni Nor ang bagay na kanyang nakikita at doon ay nakita na din ni Rollo ang dambuhalang dragon. Nagulat siya at nasabi sa sarili na ito ay ang Dragon of Calamity. Nakita ng mga tao sa Royal Capital ang dragon kaya't labis din ang pagkagulat ng mga ito. Hindi makapaniwala si Lord Darken na mapupunta doon ang dragon na iyon dahil gumigising lang naman ito isang beses sa loob ng 150 na taon. Sinabi ni Ray na marahil ay may masamang loob ang gumising dito kaya't napaaga ang pagbangon nito. Inutos niya kay Lord Darken na paalisin at palabasin ang mga natitira pang mga tao sa loob ng Royal Capital. Sinabi niya na wala silang ititira kahit isa at maski ang kanilang mga alagang hayop ay isama din nila. Kasabay ng pagdating ng dragon ay siya rin namang pagdami ng mga halimaw na nakatapat ng mga pinuno ng sovereignty. Sa kabilang banda ay nakatayo lang ang hari habang pinapanood ang dragon. Biglang dumating si Edward at sinabi sa hari na kailangan na nitong lisanin ang Royal Capital upang hindi ito mapahamak. Tumanggi dito ang hari. Sinabi niya na mag-focus sila sa paglilikas ng mga tao sa loob ng Royal Capital dahil may iwan siya doon upang kaarapin ang dambuhalang dragon. Ipinahinto ni Lin ang karwahe nang makita nila ang dragon. Sinabi ni Ines na sa isang hagupit lang ng dragon ay mawawasak na ang Royal Capital kaya't sa tingin niya ay kasalukuyan ng lumilikas ngayon ang mga tao. Malungkot namang sinabi ni Lin na sigurado siya na magpapaiwan sa loob ang kanyang tatay upang ipagtanggol ang buong syudad. Biglang nagsalita si Nor at sinabi na hindi siya makapaniwala sa laki ng dragon dahil ngayon lang siya nakakita nun. Tinanong niya si Lin kung nasa loob pa ba ng syudad ang kanyang tatay at kapatid. Sumagot ng oo si Lin. Sinabi ni Nor na matutulungan niya ito kung tatakbo siya ng mabilis patungong Royal Capital. Nagulat si Lin sa sinabi ni Nor. Sinabi ni Nor na gagayahin lang nila ang katulad ng ginawa nila sa Giant Goblin upang magawa nila iyon. Sinabi niya na gagamitin ulit niya ang espada upang hindi siya mapuruhan sa Wind Blast spell na ibabato nito. Sinabi rin niya na kailangan ng tulong ng hari at ng mga tao sa Royal Capital kaya't kumpiyansa siya na magagawa niyang tulungan ang mga ito. Pinaniwalaan naman ito ni Lin. Sa sumunod na eksena ay naglalakad ang hari upang kaarapin ang Dragon of Calamity. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Deridas kung saan ay gustong angkinin ni Deridas ang dungeon ng Royal Capital dahil ito ay puno ng mga kayamanan at iba pang mga mamahaling mga yaman at kemikal. Hindi siya pumayag sa kagustuhan nito kaya't iyon ang dahilan kung bakit puno ngayon ang kaguluhan sa Royal Capital. Samantala ay tuluyan ng nakalapag ng Royal Capital ang dragon. Iwinasiwas niya ang kanyang mga pakpak kaya't lumikha ito ng malakas na hangin. Sinabi ng hari na masyadong sakim si Deridas upang makuha niya ang inaasam nitong dungeon. Umakyat ng ituktok ng palasyo ang hari upang doon kaarapin ang dragon. Naalala niya bigla si Lin. Lahat ay ginawa niya maging ligtas lamang ang kanyang anak na babae. Humingi siya ng tawad sa mga tao ng Royal Capital dahil sa malaking kaguluhan na kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na maging isang hari kaya't sa huling sandali ay iaalay niya ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Bumalik ang eksena kina Nor. Lumikha ng Divine Shield si Ines na hugis basuka upang dito niya padaanin ang Wind Blast na kanyang ibabato. Bago siya maglabas ng Wind Blast ay ginamitan muna niya ng iba't ibang spell ang Divine Shield nang sa gayon ay mas tumibay ito at mas lumakas ang kanyang spell. Inihanda ni Lin ang kanyang mahika at sinabi kay Nor na mas malakas ang Wind Blast na iyon kumpara sa nauna. Buong puwersa na ginamit ni Lin ang Wind Blast kaya't sa isang iglap ay naglaho ng mabilis si Nor. Napanganga na lang si Rollo sa kanyang mga nakita. Bumalik ulit ang eksena sa hari at kasalukuyan na niyang kaharap ang Dragon of Calamity. Ibinuko ng dragon ang bibig nito at unti-unti ay nag-ipon ng enerhiya upang maglabas ng isang malakas na beam.
Napagtanto ni Rey na ito ang Elder Dragon Breath na sumira sa isang napakalawak na kalupaan 100 taon na ang nakakalipas. Naging kalmado lang ang hari. Sinabi niya sa dragon na matitikman nito ang lakas ng isang tao at pagkatapos nun ay inilabas niya ang isang maliit na espada. Ayon sa isang pinuno ng sovereignty, ito ay tinatawag na Blasting Sword. Sinabi niya na iniipon nito ang kabuuan ng mana sa humahawak nito para sa isang sacrificial blow. Nakita din ng ibang pinuno ng sovereignty ang ginawa ng hari na tangkang pag-aalay nito ng buhay. Itutusok na sana ng hari ang Blasting Sword sa dragon nang biglang dumating si Nor. Gumamit siya ng parry kaya't bumalikwas ang leeg ng dambuhalang dragon. Nagulat ang hari maging ang lahat ng nakakita dahil sa lakas ng ginawa ni Nor. Dahil sa ginawa ni Nor ay sa ibang direksyon tumama ang beam na nilabas nito. Bumagsak din ito sa lupa dahil sa lakas ng hampas ni Nor. Dumilat ang dragon at nagulat siya sa dami ng alikabok na nakapaligid sa kanya. Tumayo siya at nakita niya si Nor. Sa sobrang galit niya ay napasigaw siya ng malakas. Gamit ang kanyang buntot ay inatake niya si Nor ngunit nasangga ulit ito ni Nor gamit ang parry. Dahil doon ay bumagsak ulit ang dragon. Matapos nun ay naalala ni Nor ang ginawa sa kanya ni Lin para makapunta kaagad siya doon. Halos mahimatay siya sa lakas ng wind blast ni Lin. Sa lakas nito ay nagpaikot-ikot din siya kaya't gumamit siya ng physical enhancement upang pigilan ito. Nang malapit na siya sa castle wall ay gumamit siya ng footstep upang makatalo ng mataas at malagpasan ito. Sa lakas ng kanyang talon ay hindi na niya napigilan ang lakas nito. Nakita niya na tatama siya sa dragon kaya't gumamit siya ng parry upang hindi siya tumama dito. Hindi niya lubos maisip na ganon pala kalaki ang dragon na iyon. Sinabi rin niya sa kanyang sarili na hindi naman ito ganon kahirap kalaban. Inihanda ni Nor ang kanyang sarili para sa sunod na pag-atake ng dragon. Sa kabilang banda ay dumating din doon sina Lin at Ines sakay ng mga kabayo. Kasama din nila si Rollo. Nagpunta sila doon upang iligtas ang hari habang busy si Nor na nakikipaglaban sa dragon. Nakita ni Rollo ang dalawang malalaking bato kaya't itinuro niya ito kay Ines. Ang may gawa nun ay mga Goblin Emperors. Bumagsak si Lin dahil sa mga bato na iyon ngunit dahil sa Divine Shield ni Ines ay hindi sila napuruhan nito. Sinabi ni Ines na manatili lang ito sa kanyang likuran dahil may papalapit na mga halimaw sa kanila. Nakita ni Lin na ito ay 3 Goblin Emperors. Sinabi niya na mas maliit ito kumpara sa Goblin Emperor na nakaharap nila ni Nor sa gubat ngunit hindi niya maitatanggi na malalakas din ang mga ito. Pinalakas niya ang kanyang loob at inalala ang laging sinasabi sa kanya ni Nor. Sinabi niya kay Ines na hindi iyon ang oras para sila ay kabahan at panghinaan ng loob. Nagulat si Ines sa mga sinabi ni Lin. Sinangayunan niya ang sinabi ni Lin at sinabi na kumpara sa higanting dragon ay sisiw lamang ang mga goblins na iyon. Tumakbo ng mabilis ang mga goblins patungo kina Lin. Gumamit ng icicle dance si Lin ngunit hindi ito tumatalab sa mga goblins. Susuntukin na sana ng goblin ang Divine Shield ni Ines nang biglang gamitin ni Rollo ang kanyang kapangyarihan. Humingi ng patawad si Rollo sa mga goblins at pagkatapos ay inutusan niya ito na huminto sa kanilang ginagawa. Nagulat si Lin at Ines dahil huminto ang mga goblins. Nilubos ni Lin ang pagkakataon kaya't gumamit ulit siya ng spell kaya't nagyelo ang mga ito. Sunod nun ay inilabas naman ni Ines ang kanyang Divine Sword at walang awang hinati ang katawan ng mga goblins. Namangha si Lin dahil sa ginawa ni Ines. Napansin din niya ang ginawang pagpapahinto ni Rollo sa mga goblins kaya't labis din siyang namangha sa kapangyarihan nito. Sunod nun ay naglaban na ulit si Nor at ang dragon. Inatake lang ng dragon si Nor ngunit nasasangga lang ito ni Nor gamit ang kanyang espada. Hindi makapaniwala ang dragon na hindi umuobra ang lakas niya rito. Tiningnan ni Nor ang kanyang espada at muli ay namangha siya rito dahil kahit isang bakas o gasgas ay hindi nagkakaroon ito. Lumipad ng mataas ang dragon at naghanda para sa isang malakas na atake. Muli ay inipon niya ang enerhiya sa kanyang bibig para maglabas ulit ng isang dragon breath. Matapos makaipon ng enerhiya ay ibinato niya ito kay Nor. Buong tapang itong hinarap ni Nor at ginamitan ng parry. Sa hindi inaasahan ng lahat ay tumilapon ang dragon breath na ibinato ng dragon at sumabog ito sa himpapawid. Hindi makapaniwala ang hari sa nangyari habang si Nor ay nakatayo lang at pinanood ang pagsabog nito. Maski ang tatlo ay nagulat sa ginawa ni Nor. Bumaba ulit sa lupa ang dragon. Sumigaw ito ng malakas dahil sa pagkadismaya nito sa nangyari. Ayon kay Rollo ay mataas ang pride ng mga dragon dahil laging iniisip ng mga ito na sila ang pinakamalakas sa lahat. Sa sobrang galit niya ay sinugod niya ulit si Nor. Hindi na tinag si Nor sa kanyang kinatatayuan kaya't iwinasiwas niya ulit ang kanyang espada. Sa lakas nito ay natanggal ang kuko ng dragon at pagkatapos ay tuluyan na ring bumagsak ang katawan nito.
Matapos nun ay nagiba na din ang kulay ng mata ng dragon at naging kalmado na din ito. Lahat ng nakakita sa ginawa ni Nor ay hindi makapaniwala na tinalo nito ang dambuhalang dragon. Tiningnan niya ang paligid at na-imagine niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tatay tungkol sa isang hero na tinatawag na Dragon Slayer. Ngumiti siya nang maalala niya iyon at pagkatapos ay naupo ito. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang maging hero ng mga sandaling iyon. Matapos nun ay tumakbo ang tatlo at nilapitan ng mga ito si Nor. Tumayo si Nor at nginitian ang tatlo at dito na din natapos ang 8 kabanata. Matapos makalapit ng tatlo kay Nor ay binati nila ito. Nagpasalamat naman si Nor kay Rollo dahil sa pag-aakala nito na siya ang dahilan kung bakit kumalma ang dragon. Mariing itinanggi ni Rollo ang sinabi ni Nor at sinabi na wala siyang ginawa upang kumalma ang dragon. Hindi yun inasahan ni Nor. Dahil doon ay inutos na lang niya kay Rollo na pabalikin ang dragon kung saan ito nanggaling dahil ayaw niya na patayin ito. Hindi kaagad pumayag si Rollo dahil hindi niya sigurado kung magagawa niya iyon. Bago ito kausapin ni Rollo ay nagpaalam muna si Nor kay Lin kung payag ba ito sa kanyang kagustuhan. Nag-isip muna sandali si Lin at pagkatapos ay pumayag na din ito. Binulungan ni Nor si Rollo at sinabi na huwag siyang kabahan dahil maging si Lin at Ines at natatakot din sa kanyang kakayahan. Nilapitan ni Rollo ang dragon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sinimulang kausapin ang dragon sa pamamagitan ng isip nito. Biglang nagulat si Rollo. Sinabi niya sa tatlo ang sinabi ng dragon. Sinabi nito na tanging sa kanyang master lamang daw ito sumusunod. Nagulat ang tatlo nang marinig nila ito. Hindi nila akalain na may nilalang pala na nagpapasunod dito. Itinanong ni Rollo kay Nor kung ano ang sunod nitong gagawin. Sinabi ni Nor na sabihin nito sa dragon na umalis na ito ng tahimik sa Royal Capital at huwag sana itong mananakit pa ng kahit na sino man. Sinunod ito ni Rollo. Kinausap niya ulit ng time team ang dragon at sinabi ang mga sinabi ni Nor. Maya-maya ay biglang gumalaw ang dragon. Sinabi ni Rollo na naintindihan niya ang mga sinabi ni Nor kaya't pagbibigyan niya ito sa kanyang kagustuhan. Labis na nasiyahan si Nor nang marinig niya ito. Sinimulang ibuka ng dragon ang kanyang mga pakpak at inangat na din nito ang kanyang katawan. Matapos ay lumipad na ito ng mataas at sinimula ng lumayo. Sa hindi inaasahan ay isang malakas na beam ang tumama sa dragon kaya't bumagsak ito sa kagubatan. Laking gulat nila Nor nang makita nila ito. Ang may gawa ng beam na yun ay ang grupo na pinamumunuan ni Deridas. Tawang-tawa siya sa nangyari. Gamit ang isang binocular ay tiningnan niya ang kalagayan ng dragon. Napuruhan ito kaya't hindi na nito nagawang bumangon pa. Inutusan niya ang kanyang kawal na ihanda ang hukbong sandatahan para sa gagawin nilang pagsalakay. Itinaas ng kawal ang kanyang kamay at naglabas ito ng mahika. Gamit ang kanyang mahika ay naglabasan ang isang pulutong ng mga hukbong sandatahan. Naunang lumabas ang grupo na may mga espada at mga kalasag at pagkatapos ay lumabas ang grupo na may mga hawak namang mga basuka. Pagkatapos nilang lumabas ay inilabas naman niya ang mga higanting machine na naglilikha din ng mga malalakas na beam. Bago sila magtungo ng Royal Capital ay pinag-usapan muna nila ang kanilang mga plano. Sinabi ng isang matandang pinuno na matapos gawin ng Dragon of Calamity ang kanyang trabaho ay susunod naman doon ang pagmamarche ng mga hukbong sandatahan papasok sa Clay Kingdom. Sinabi niya na ang mga foot soldiers ay gagamit ng mga magic sword at mga magic barrier habang ang elite forces naman ay gagamit ng mga magic armor at mga magic cannons. Sinabi rin niya na magdadala din sila ng 3 Aegises. Ang tawag dito ay Mobile Mana Bulwark Generation Device. Bukod doon ay may dala rin silang 4 na ultra high output mana ray weapon. Ang tawag naman doon ay Brienak. Pagkarinig ng mga yun ay labis ang naging saya ni Deridas dahil sa pag-aakalang makakamit na niya ang tagumpay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang sumingit sa usapan ang pinuno ng mga kawal na si Randios. Sinabi niya kay Deridas na wala namang maidudulot na maganda ang kanilang pagsalakay sa Royal Capital kaya't hiniling niya dito na itigil na ang kanilang pagsalakay. Sinabi ni Deridas na wala nang makakapigil pa sa kanya kaya't huwag na itong magsasalita ng kung ano paman. Muling nagsalita si Randios kaya't dahil sa inis ni Deridas ay nasipa niya ito sa kanyang muka. Sa kabilang banda ay pinuntahan ng 4 ang pinagbagsakan ng Dragon of Calamity. Itinuro ni Rollo kay Nor kung nasaan ito. Tinanong ni Nor kay Rollo kung buhay pa ba ito. Sinabi ni Rollo na hindi siya sigurado kaya't mas mainam kung mas lalapitin pa nila ito. Biglang tinawag ni Lin si Nor at itinuro dito ang hukbong sandatahan na binuo ni Deridas. Sinabi ni Lin na iyon ay ang Magical Empire. Inutos ni Deridas sa pinuno na umabante na ang mga ito. Susunod na sana ito nang bigla niyang makita ang 4.
Itinuro niya kay Deridas ang kinaroroonan ng mga ito. Gamit ang binocular ay tiningnan ito ni Deridas. Natuwa ulit siya dahil bukod sa nakita niya ang prinsesa na si Lin ay nakita din niya si Ines. Kilala si Ines sa buong mundo dahil sa kakaibang kapangyarihan ang meron ito. Isa rin siya sa dahilan kung bakit tanyag ang royal capital sa buong mundo. Inutos ni Derrida sa kanyang mga kawal na gamitin nila ang Brionac at patamaan nila si Ines. Kaagad na sinunod ito ng mga kawal kaya't inihanda nila ang Brionac para sa isang malakas na pag-atake. Nag-ipon ng enerhiya ang Brionac para sa isa na namang malakas na beam at pagkatapos ay pinuntirya ng mga ito si Ines. Nakita ito ni Lin kaya't itinuro niya kay Ines ang paparating na beam. Inutos ni Ines kay Lin na magtago ito upang hindi siya masaktan. Mabilis na kinuha ni Lin si Rollo at mabilis na nagtatakbo papalayo. Hindi inasahan ni Ines na mabilis masyado ang beam kaya't hindi kaagad ito nakapaglabas ng pananggalang. Tatamaan na sana siya nito nang bigla ulit itong sanggahin ni Nor gamit ang kanyang espada. Dahil doon ay hindi ito tumama kay Ines at nahati din ang beam sa tatlo. Hindi natuwa sa nangyari si Deridas kaya't tinanong niya ang mga kawal kung bakit hindi tumama ang beam na kanilang ginawa. Sinabi ng mga kawal na marahil ay nagkaroon lang ng malfunction sa Brionac kaya't hindi tumama ang beam nito. Inutos ni Brionac na ulitin ng mga ito ang pagpuntirya sa grupo ni Lin. Sinabi ni Nor na kamuntik na sana silang tamaan kung hindi niya naharang ang beam. Tinanong din niya kay Lin kung bakit maraming kawal ang nagtipon-tipon sa lugar na iyon. Sinabi ni Lin na ito ay ang hukbong sandatahan na binuo ni Deridas. Sinabi niya na nasa humigit kumulang 10,000 ang bilang ng mga ito. Sinabi rin niya na mayroon din hukbong sandatahan ang Royal Capital ngunit hindi uobra ang mga ito dahil sa dami ng bilang ng mga kalaban. Sinabi rin ni Ines na ang pakay ng hukbo na iyon ay salakayin ng Royal Capital kaya't kailangan na nilang umalis doon. Sinabi ni Lin na makikipagkita muna siya kay Rain bago niya lisanin ang lugar. Tinanong ni Lin kung ano ang balak ni Nor. Kasalukuyan pa rin silang nag-uusap nang bigla silang polanan ng beam ng mga kawal ni Deridas. Susubukan sana itong sanggahin ni Nor nang biglang gumamit ng Divine Shield si Ines kaya't hindi sila tinamaan nito. Nakita ito ni Deridas. Sinabi ng kawal na para maging ligtas ito ay pumunta ito sa likuran. Habang pinapaulanan ay naisip ni Nor na kukuhanin niya ang atensyon ng mga kawal nang sa gayon ay mabilis na makatakas si Lin. Sinabi niya na hindi siya gaanong magaling makipaglaban ngunit mabilis naman siyang tumakbo. Naalala niya ulit ang kanyang kabataan kung saan ay balak niyang kumuha ng honey ngunit hinabol siya ng mga bubuyog kaya't mabilis niyang tinakbuhan ang mga ito. Na-imagine niya na kaya rin niyang gawin yun sa mga kawal na kanyang kaharap. Sinabi niya kay Lin na matapos ang kanyang balak ay babalik pa rin itong buhay sa kanilang grupo. Nagpunta ulit si Lin sa likod ni Nor upang gamitan ulit ito ng wind blast. Nakita ni Rollo ang paparating na naman ng mga beam kaya't itinuro niya ito kina Nor. Dahil doon ay binilisan na nilang dalawa ang kanilang ginagawa. Muling gumamit ng wind blast si Lin ngunit sa pagkakataon na yun ay kinontrol niya ang impact nito nang sa gayon ay hindi mapuruhan si Nor. Matagumpay ang kanilang ginawa kaya't nagmistulang parang ibon si Nor na lumilipad sa himpapawid. Habang nasa itaas ay nakasalubong ni Nor ang mga beam na ibinato ng kabilang panig kaya't sinanggan niya ang mga ito. Sa pangalawang pagkakataon ay naulit ito. Sinangga ulit ito ni Nor kaya't nagmistulang bala ng baril ang mga beam na tinamaan ni Nor. Maayos na nakalanding si Nor kaya't kahit mag-isa siya ay buong tapang at lakas niyang hinarap ang 10,000 hukbong sandatahan na kasama ni Deridas. Itinaas ng mga kawal ang kanilang mga armas upang kaarapin si Nor. Hindi nila napigil ang bilis at lakas ni Nor kaya't sa isang hampas ni Nor ay nagliparan ang mga hawak na sandata ng mga ito. Lahat ng humarang sa kanyang harapan ay hinahampas niya ng espada kaya't nagtatilsikan ang mga ito. Inulit-ulit lang ni Nor ang kanyang ginagawa kaya't pati ang mga hawak na kalasag ng mga ito ay nagliparan na rin. Napanood ito ni Deridas kaya't labis siyang nagulat sa kanyang mga nakita. Tumalon ng mataas si Nor kaya't halos nahihina si Deridas dahil sa takot. Nagtaka ang mga kawal kung nasaan ang kanilang mga sandata. Nakita nila na bumagsak ang mga ito mula sa itaas kaya't tinamaan sila ng mismo nilang mga sandata. Maging ang mga kalasag na nagliparan ay tumama rin sa kanila. Sunod nun ay inatake naman ni Nor ang 3 Aegises kaya't nagliparan din ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Deridas nang makita niya iyon. Nagpatuloy pa rin si Nor sa kanyang ginagawa kaya't sa lakas ng kanyang atake ay nakalikha na rin siya ng malakas na ipu-ipo. Sa lakas ng pagkakabagsak ng Aegises ay nasira na din ito. Hindi pa rin tumigil si Nor sa pag-atake hanggat hindi niya nauubos ang mga kawal kaya't pinagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa habang pinapanood lang ito ni Deridas.
Matapos gawin ni Nor ang pag-atake ay muli siyang umakyat sa kinaroroonan ni Deridas. Sa dami ng kanyang ginawa ay hiniinggil na rin si Nor. Hindi naman mapagtanto ni Deridas kung nakasalamuhan na ba niya si Nor noon. Hindi rin niya lubos maisip kung paano nakarating doon si Nor gayong napakalayo ng distansya nila dito. Tumalikod si Nor at tiningnan si Deridas. Labis na natarante si Deridas kaya't hindi niya alam ang gagawin. Unti-unti ay naglakad si Nor papalapit sa kanya. Naisip ni Deridas na suot niya ang Kaiser Armor at Kaiser Sword kaya't kinuha niya ang kanyang espada upang kaharapin si Nor kahit na nanginginig na ito sa takot. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa atake ni Nor ngunit nilagpasan siya nito. Sunod na inatake ni Nor ay ang 4 na Brionac. Pinalipad din niya ito gaya ng Aegis kaya't nagbagsakan din ang mga ito sa lupa. Hindi lubos maisip ni Deridas na haantong sa ganun ang lahat. Bumuo siya ng hukbo na may bilang na 10,000. Sinamahan din niya ito ng 3 machine na kayang pumihil ng Dragon Breath at 4 na malalaking machine na naglalabas ng beam na kayang pumatay ng dragon ngunit lahat ng mga iyon ay hindi na gumagana kaya't hindi na mangyayari lahat ng kanyang mga plano. Muling nagpunta sa kanya si Nor. Tinanong niya si Nor kung sino ba ito at kung bakit hindi pa siya pinapatay nito. Ibinaba ni Nor ang kanyang espada kaya't muling nagulat si Deridas nang makita niya ito. Naalala niya na ito ang itim na espada na nakalagay sa likuran ng upuan ng hari. Sinabi niya na sa lahat ng kanyang nakitang espada ay ito ang pinaka-nagustuhan niya. Alam rin niya na gawa sa isang mabigat at hindi mawaring kemikal ang espada kaya't sobrang tibay nito. Bukod pa ron ay nagulat din siya dahil hindi kayang buhatin ng normal na tao ang espada na yun samantalang binubuhat lang iyon ni Nor gamit ang kanyang isang kamay. Matapos nun ay nginitian lang siya ni Nor. Hindi pa rin makapaniwala si Deridas na nagawang ma-wipe out ni Nor ang kanyang mga kawal. Inisip niya na baka papahirapan muna siya ni Nor bago siya patayin nito. Dahil sa sobrang pag-iisip nito ng kung ano-ano ay nahihina ito ng tuluyan sa kanyang salawal. Tumayo ito at mabilis na sumakay sa kanyang kabayo at pagkatapos pinatakbo niya ito papalayo kay Nor. Pag-alis ni Deridas ay biglang nakaramdam ng panghihina si Nor. Napagtanto niya na umabot na sa limitasyon ang kanyang katawan kaya't napaluhod na lang din ito. Pinalibutan siya ng 5 elite soldiers at unti-unting lumapit sa kanya habang siya naman ay biglang nagsuka ng dugo. Bigla ring nanlabo ang kanyang mga paningin at habang nakaluhod ay naalala pa rin niya si Lin, Ines at Rollo. Napapikit na lang din siya sa sobrang pagod nang biglang dumating ang babaeng pinuno ng sovereignty upang tumulong. Gumamit si Maya ng skill na shooting star at pinaulanan ang mga kawal na nandoon. Naalala ni Nor ang panahon na nagsanay siya kasama ito. Sunod nun ay dumating din doon si Gilbert. Gumamit ito ng Drograve kaya't nagliparan ang 5 elite soldiers na nakapaligid kay Nor. Napangiti na lang si Nor nang makita niya si Gilbert. Namangha naman si Gilbert dahil sa kakaibang ginawa ni Nor. Sunod nun ay dumating din ang pinuno ng isa pang sovereignty na mula naman sa swordsman na si Sig. Nilapitan nito si Nor at nagpasalamat siya rito. Matapos nun ay bumaba silang dalawa ni Gilbert. Habang pababa ay ginamit ni Sig ang kanyang skill na tinatawag niyang 1,000 Blades na siya namang nagpaula ng madaming skill sa mga kawal. Nakita ito ni Nor kaya't bumalik ulit sa alaala niya ang panahon na tinuturuan siya nitong gumamit ng espada. Sunod nun ay ipinakita naman si Oaken at Sign. Nagpakitang gilas na rin si Oaken kaya't gumamit na din ito ng mahika upang atakihin ang mga kalaban. Gumamit siya ng skill na Earthbind kaya't hindi nakagalaw ang mga kawal sa kanilang kinatatayuan. Sunod nun ay dumating ang grupo ni Donderg at mabilis na tumatakbo ang mga ito patungo sa mga kawal. Hindi pa nakontento si Oaken sa kanyang ginawa kaya't gumamit ulit siya ng skill na Stonewall sa mga kawal. Dahil doon ay lumitaw ang mga naglalakihang mga bato sa lupa. Nakita lahat ni Nor ang mga nangyari kaya't masaya niyang inalala ang mga panahon na tinuruan siya ng mga ito noong siya ay bata pa. Buhat sa di kalayuan ay tiningnan si Nor ng mga pinuno ng sovereignty at doon ay naalala nila ang pangalan ni Nor. Nagpunta din doon sina Lin at Ines. Gamit ang skill na healing ay pinagaling ni Lin si Nor kaya't naging mabuti na din ang kalagayan nito. Sinabi ni Lin na magpahinga muna si Nor ngunit itinanggi ito ni Nor at sinabi na kaya na niyang gumalaw at tumayo. Pinag-usapan naman ni Sig at Oaken si Deridas. Nagtaka ang mga ito dahil mabilis itong nawala sa lugar na iyon. Biglang nagsalita si Nor at sinabi na bago sila dumating ay nandoon pa si Deridas. Sinabi rin niya na ito ay nakasuot ng baluting kulay ginto gayon din ang kabayong sakay-sakay nito. Ipinaliwanag ni Oaken na ang baluting iyon ay gawa sa isang high-grade na equipment. Nagtaka siya kung paano nagawang makaalis kaagad ni Deridas gayong mabigat ang mga baluti na iyon.
Sinabi rin ng dalawa na kung nakatakas na si Deridas ay imposible nang maabutan nila ito pwera na lamang kung sila ay lilipad. Sinabi ni Nor na posible naman na lumipad sila kung gugustuhin nila. Pinuntahan nila ang Dragon of Calamity upang sakyan ito. Sinabi ni Sai na ito ang unang pagkakataon na naatasan siya na pagalingin ang isang napakalaking dragon. Habang pinapagaling ang dragon ay binati ni Sai si Nor. Sinabi nito na napakalaki ng inunlad ng kakayahan nito sa paglipas ng panahon. Sinabi rin niya na kamuntik na niya itong hindi makilala. Nagulat si Oaken nang sabihin niya ito. Hindi rin niya akalain na si Nor pala ang binata na iyon. Binati ni Nor ang dalawa at sinabi na nagagalak siya na muli ay makita niya ang mga ito. Tinanong ni Oaken si Nor kung sigurado ba talaga ito sa desisyon niya na sakyan ang dragon. Sinabi ni Nor na huwag silang mag-alala dahil nandoon si Rolo upang sila ay tulungan. Matapos ang ilang sandali ay gumaling na ang dragon at bumalik na din ang lakas nito. Bumangon ito at sumigaw ng malakas. Napagtanto ni Nor na malaki ang galit nito. Sinabi naman ni Rolo na nais na maghiganti nito. Sinimulang kausapin ni Rolo ang dragon kaya't nagulat ng labis dito si Oaken. Namangha siya dahil sa talento ng bata. Sumigaw ng malakas ang dragon. Sinabi ni Rolo na nais na raw umalis ng dragon. Sinabi ni Lin na sasama rin silang umalis nang sa gayon ay mayroong magprotekta kay Rolo. Ayaw na sanang sumama pa sa kanila ni Nor dahil may phobia ito sa mga matataas na lugar ngunit hindi na rin ito nakatanggi. Nagpresente rin si Sai na sasama siya sa mga ito. Maging ang pinuno ng sovereignty ng mga thief ay nagtungo doon upang sila ay samahan. Sinabi ni Kero na kailangan ng concealment skill ng dragon kaya't siya ang may kakayahan para doon. Magpipresente rin sanang sumama si Oaken ngunit pinigilan siya ni Sai. Dumating din doon si Rain at ang hari. Sinabi ni Rain na sasama rin ito upang magsilbi bilang kanilang negotiator. Labis ang naging tuwa ni Lin nang makita niya ang kanyang tatay at kanyang kapatid. Lumuhad naman si Lin bilang pagbigay galang sa dalawa. Humingi ng paumanhin si Ines kay Rain dahil bumalik ito ng Royal Capital at hindi nito sinunod ang kanyang utos na ilayo si Lin. Sinabi ni Rain na huwag itong mag-alala dahil tama ang naging desisyon nito na bumalik ng Royal Capital. Matapos nun ay sumakay na silang lahat maliban kay Oaken at sa hari. Sinabi ng hari na si Rain na ang bahala na mamuno sa kanilang grupo at nagpasalamat rin ito kay Nor dahil sa pagtulong sa kanila nito. Muli ay inutos niya kay Nor na gabayan nito ang kanyang mga kasama sa kanilang paglalakbay. Sinangayunan lang ito ni Nor at sinabi na huwag itong mag-alala dahil babalik silang lahat ng maayos at ligtas. Matapos nun ay inutusan na ni Rolo ang dragon. Lumipad na ito at doon na nagsimula ang kanilang sunod na misyon. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap si Sig at Dunder tungkol kay Nor. Labis ang paghanga nila kay Nor dahil sa mga ginawa nito. Maging si Sig ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan habang nilalabanan ni Nor ang isang pulutong ng mga kawal. Sinabi niya sa kanyang sarili na dahil sa ipinakita ni Nor ay doon niya napagtanto na mahina pa siya at kulang pa ang kanyang mga training. Sinabi nila na kung kinaya ni Nor ang mga imposibleng bagay ay hindi malabong kayanin din nila iyon. Sa punto na yun ay naging inspirasyon ng dalawa si Nor dahil sa kakaibang ipinakita nito. Nagpatuloy ang paglalakbay ng grupo. Dumaan ang mga ito sa matataas na mga ulap at mga nagtataasang mga bangin. Sinubukan nilang hanapin si Deridas ngunit hindi nila ito makita. Nakarating na rin sila sa tulay ng imperyo ni Deridas. Nag-iisip sila kung ano ang sunod nilang mga plano. Habang sila ay nag-uusap ay nakita ni Lin si Deridas na kasalukuyan ng nakarating sa tulay ng kanyang imperyo. Sinabi ni Kero na nababalutan sila ng concealment kaya't hindi sila makikita ng hukbong pangdepensa ng mga kalaban ngunit maaaring masira ito kapag ito ay kanilang napansin. Sinabi ni Rain na hindi nila dapat hayaan na muling makabalik si Deridas dahil kapag nangyari yun ay muli nitong uulitin ang pagsalakay sa Royal Capital. Biglang nagsalita si Ines at humingi ng permiso kay Lin at Rain na gusto niyang wasakin ang depensa ng imperyo nang sa gayon ay ligtas silang makapasok sa loob. Napansin ni Lin na nag-iinit si Ines sa pagkakataon na yun dahil nasaksihan niya kung paano wasakin ng mga kalaban ang Royal Capital na kanyang kinalakihan. Sumangayon si Rain sa kagustuhan ni Ines at sinabi na gawin lamang nito kung ano ang kanyang mga nais at huwag itong mag-aalinlangan. Inilabas ni Ines ang kanyang Divine Sword at winasak ang Brionac na nakaharang sa kanilang daraanan. Gumamit din ng magic si Kero upang mabilis nilang masira ang pader na kanilang papasukan. Sunod nun ay winasak din ni Ines ang iba pang depensa na itinayo ng mga kalaban. Dahil doon ay matagumpay silang nakapasok ng ligtas sa loob. Sinabi ni Rain kay Lin na hindi na sila atres sa gyera na iyon at ang pangunahing misyon nila ay kuhanin si Deridas kaya't pinaghanda niya ito.
Sumangayon lang dito si Lin at sinabi na walang rason upang siya ay kabahan dahil kasama niya ngayon ang pinakamalalakas at pinakatalentong mga tao sa kanilang lugar. Bukod pa dun ay kasama din nila si Nor na handang sumaklolo sa kanila sa oras ng pangangailangan. Lingid sa kaalaman ni Lin ay malaki ang takot ni Nor sa mga matataas na lugar. Nakaupo lang si Nor sa bandang likuran at walang kamalay-malay sa mga nangyayari at dito na natapos ang 10 kabanata. Sa pagpapatuloy ng kwento ay matagumpay na nakapasok at nakabalik ng kanyang imperyo si Deridas. Ipinakita ang kakaiba at high-tech na teknolohiya ng kanyang nasasakupan. Sumakay siya sa high-tech na elevator upang magtungo sa kanyang silid. Pagdating niya doon ay tinanong kaagad siya ng kanyang mga alagad kung ano ang nangyari at kung bakit puno ng putik ang kanyang kasuotan. Galit na galit siya at sinabi sa mga ito na palpak ang mga makinaryong kanilang mga ginawa. Bigla siyang napatingin sa bintana kaya't nanlaki ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makita niya na paparating doon ang Dragon of Calamity. Hindi niya lubos maisip na nagawa pang mabuhay ng dragon pagkatapos nitong tamaan ng malakas na beam mula sa Brionac. Naisip niya na marahil ay pinagaling ito ng isa sa pinakatalentadong healer mula sa Royal Capital na si Sign. Bukod pa doon ay nagtataka rin siya kung paano nila napasunod ang dragon na iyon. Naisip niya na marahil ay kagagawan iyon ng isang demon folk. Dahil doon ay ibinunton ni Deridas ang kanyang galit sa kanyang mga alagad. Maging si Randeus ay napag-initin niya. Sinabi niya rito na kumilos ito at tumulong upang mapigilan ang pagdating ng kanilang mga kalaban. Tumalikod si Randeus at umalis na may sama ng loob pagkasabi nun. Ipinag-utos ni Deridas na gamitin nila ang pinakamalakas nilang device cannon na tinatawag na Keraunos. Nagulat ang mga alagad at sinabi nila kay Deridas na hindi pa perpekto ang device na yun at kasalukuyan pa lang din nilang tine-testing iyon. Lalong nagalit si Deridas at sinabi na sundin lamang ang kanyang mga ipinag-uutos. Muling nagsalita ang isang alagad at sinabi na malaking damage ang magagawa ng device sa syudad kung sakaling ito ay magloko. Sa sobrang inis ni Deridas ay nasipa niya ito kaya't tumilapon ang lalaki. Dahil doon ay wala nang nagawa pa ang dalawang alagad kaya't sinunod na din nila ang ipinag-utos ni Deridas. Ipinakita ang itsura ng Keraunos. Inactivate nila ito at itinutok sa direksyon na kinaroroonan ng dragon. Matapos nun ay unti-unti itong nag-ipon ng enerhiya at naglabas ng isang napakalakas na beam. Sa hindi inaasahan ay nasangga ulit ito ni Nor gamit ang parry kaya't napunta ang direksyon nito sa itaas. Bukod doon ay nahati rin ito sa madaming bilang. Napanganga na lang si Deridas dahil sa kanyang nakita. Dahil doon ay nagsimula ng magpanik ang mga alagad ni Deridas. Sa inis ng isang lalaki ay hinubad na nito ang kanyang suot at sinabi na suko na siya sa pamumuno ni Deridas kaya't tumakbo na ito papalayo. Sumunod rin sa kanya ang senior na lalaki at maging ang isa pa niyang kasama ay nagaya na din sa mga ito. Sinubukan silang pigilan ni Deridas ngunit hindi na bumalik ang mga ito. Naiwan doon si Deridas habang pinapanood ang nawasak na beam na kagagawa ni Nor. Tumama ang mga ito sa mga machine na nagbibigay ng mana source sa malaking kanan. Dahil sa kanyang mga nakita ay napaluhod na lang at napaiyak si Deridas. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang mga nangyari bago patamaan ng beam ang grupo ni Nor. Sabay-sabay nilang nakita ang beam na paparating sa kanila kaya't nagulat silang lahat. Inutos ni Lin kay Rollo na sabihin sa dragon na umilag ito ngunit huli na ang lahat. Sinubukan din ni Ines na maglabas ng shield ngunit hindi na rin iyon umabot. Kinuha ni Nor ang kanyang espada at mabilis na nagtatakbo sa harap upang sanggahin ang beam. Matagumpay itong naitaboy ni Nor kaya't nagulat ang lahat dahil sa kanyang ginawa. Sa lakas ng beam ay hindi na kontrol ni Nor ang kanyang katawan kaya't nahulog siya mula sa dragon. Napasigaw na lang si Lin dahil doon. Nakita ni Nor na tatama siya sa kastilyo kaya't ipinangharang niya ang kanyang espada kaya't lahat ng madaanan niya ay nabubutas at nawawasak. Sa kabilang banda ay bumalik si Randeus sa silid ni Deridas kasama ang kanyang grupo upang maghiganti sa kabagsikan ni Deridas. Sinabi niya kay Deridas na wala nang sino man ang sumasamba sa kanya sa palasyo na yun kaya't magdasal ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sinubukang magmakaawa ni Deridas ngunit hindi ito pinakinggan ni Randeus. Itinutok ni Randeus ang espada niya kay Deridas pahiwatig na papatayin na niya ito. Sasaksakin na sana niya ito nang biglang nahulog doon si Nor. Muling nanginig sa takot si Deridas nang makita niya si Nor. Tinanong ni Randeus si Nor kung sino ba ito at kung tinutulungan ba niya si Deridas. Itinanggi ito ni Nor at sinabi na hindi niya alam ang mga nangyayari doon. Sinubukan silang pakalmahin ni Nor ngunit binaril pa rin siya ng mga ito gamit ang isang baril na laser. Sinanggal lang ito ni Nor. Matapos nun ay kinuha niya ang ulo ni Deridas at isinubsob ito sa sahig.
Dahil sa pag-aakala ni Randeus na kakampi ni Nor si Deridas ay sabay-sabay nilang inatake ito. Walang kahirap-hirap na sinanggalang ni Nor ang kanilang atake kaya't nagsitalsikan lang ang mga ito. Nakiusap si Nor na pag-usapan muna nila ito ngunit hindi sila nakinig. Naghagis ng granada ang isang lalaki kaya't kinuha ni Nor si Deridas at inihagis niya ito sa pader. Sunod nun ay naghagis naman ng 3 granada si Randeus patungo kay Deridas kaya't kinuha ulit ni Nor si Deridas at itinapon ito. Nasira ang koronang suot ni Deridas at halos mawala na din ito ng malay. Tinanong ni Nor si Randeus kung bakit gusto nilang patayin si Deridas. Sinabi ni Randeus na kasalukuyan silang inaatake ng mga kalaban sa pamamagitan ng Dragon of Calamity kaya't gusto niyang ialay ang ulo ni Deridas sa mga ito nang sa gayon ay matigil na din ang kaguluhan. Biglang dumating si Lin kasama si Rain at ang 2 pang pinuno ng Sovereignty. Natuwa si Lin nang makita niyang nasa mabuting kalagayan si Nor. Inutos ni Rain kay Lin na lumabas muna ito ng palasyo upang pagalingin ang mga sugat na nakuha ni Nor. Dahil doon ay umalis ang 2. Sunod nun ay nilapitan ni Rain si Deridas at kinausap ito. Umiiyak naman si Deridas habang nagmamakaawa ito sa kanya. Sinabi ni Rain ang mga bilang ng naging casualties sa Royal Capital dulot ng ginawang pagsalakay ni Deridas sa kanilang syudad. Sinabi rin niya ang bilang ng mga namatay dito kaya't labis ang naging galit niya dito. Tinanong ni Deridas kung bakit kailangan pa niyang sabihin iyon. Sinabi ni Rain na mapapatawad niya lang ito kung dadanasin din lahat ni Deridas ang lahat ng mga dinanas ng kanilang mga nasasakupan. Sinabi rin niya sa grupo ni Randeus na nais na niyang wakasan ang kaguluhan na yun sa pagitan ng kanilang 2 lungsod. Sumangayon naman doon si Randeus. Matapos nun ay pinaiyak nila si Deridas. Sinabi ni Sai na huwag itong matakot dahil handa siyang pagalingin ito matapos niyang danasin ang mga pagpapahirap na gagawin ng mga ito sa kanya. Inilabas ni Kero ang isang matulis na sandata kaya't lalong nag-umapaw ang takot ni Deridas. Muli ay nahihina naman ito dahil sa sobrang niyang kaba. Nilapitan siya ni Rain at sinabi na mararanasan na nito ang hagupit at walang pagpapahirap na gagawin ng Royal Capital sa kanya. Matapos nun ay lumipat na ang eksena kay Nor habang pinapagaling siya ni Lin. Ipinakita din ang mga damage na nagawa ng beam matapos itong bumagsak sa istruktura ng kapital. Sumunod na din doon ang 3 matapos ang ginawa nilang pangbubuli at pananakot kay Deridas. Itinanong ni Nor kay Rain kung ano ang nangyari kay Deridas. Sinabi ni Rain na isinuko na rin ni Deridas ang kanyang trono bilang emperor ng kanilang syudad. Sinabi niya na ang papalit sa kanyang pwesto ay ang apo nito. Dumating din doon ang grupo ni Randeus upang makipag-usap kay Nor. Humingi ng paumanhin si Randeus kay Nor dahil sa mga nangyari. Sinabi niya na mula sa araw na yun ay tapos na ang kaguluhan kaya't nagpasalamat siya sa mga ginawa ni Nor. Itinanggi ito ni Nor at sinabi na siya ang dapat magpasalamat sa mga ito dahil bumagsak siya mula sa dragon at kung hindi dahil sa kanilang kastilyo ay marahil natapos na ang kanyang buhay. Tinuwanan lang ito ni Randeus at sinabi na kakaibang tao talaga si Nor. Sinabi ni Randeus na kung kailangan nito ng tulong ay huwag itong mahihiyang lumapit sa kanila dahil handa silang tumulong sa kanya anumang oras niya kailangan. Nagpakumbaba lang si Nor sa mga sinabi ni Randeus. Matapos nun ay sumingit sa eksena si Rollo at sinabi na naiinip na ang dragon at gusto na rin itong bumalik sa kanyang tirahan. Sumakay na sila sa dragon upang lisanin na ang syudad. Bago sila umalis ay nagpakilala muna si Randeus kay Nor. Sinabi niya na siya ang Imperial Sorcerer ng kanilang grupo na tinatawag na Circuit of 10. Sunod nun ay nagpaalam na rin si Rain kay Randeus at tuluyan na rin silang umalis sakay ang dragon. Habang nasa itaas ay inutos ni Nor kay Rollo na sabihin sa dragon na babaan lang nito ang kanyang lipad dahil natatakot nga ito sa matataas. Matagumpay silang nakabalik sa kanilang lugar matapos nun. Sinalubong sila ng hari kaya't sinabi agad ni Rain ang naging magandang resulta ng kanilang mga nilakad. Nagpasalamat naman ang hari dahil sa kabayanihang ginawa ni Nor. Sinangayunan ito ni Rain at sinabi na napakalaki ng naitulong ni Nor kung bakit payapa na ang syudad ngayon. Sinabi ng hari na bibigyan niya ulit ng gantimpala si Nor dahil dito. Muling tumanggi si Nor at sinabi na hindi naman niya kailangan ng kahit na ano kaya't huwag na sana siyang bigyang ng gantimpala nito. Tumanggi ang hari at sinabi na hindi na siya papayag sa pagkakataon na ito na hindi niya mabigyan ng parangal si Nor. Hindi na nakatanggi dito si Nor. Matapos nun ay bigla siyang napatingin kay Rollo. Kinausap niya ang hari at humingi ng pabor dito. Itinanong ng hari kung ano iyon. Sinabi ni Nor na nais niyang tulungan si Rollo kaya't humiling siya sa hari na patirahin si Rollo sa Royal Capital at mamuhay gaya ng isang normal na tao doon. Sinabi rin niya na gusto niya na bigyan nila ng maayos na tirahan si Rollo at pakainin ito ng masasarap na mga pagkain.
Naisip ni Nor na pwede naman sanang isama na lang niya ito sa kanyang bahay ngunit naisip niya na mas gaganda ang buhay nito kung sa palasyo ito titira. Nag-isip muna saglit ang hari sa mga sinabi ni Nor. Naisip niya na ang mga kalapit nilang bansa ay malaki ang galit sa mga demon folk kaya't baka magkaroon ng hidwaan ang samahan niya sa mga ito. Muling nagsalita si Nor at sinabi na wala na siyang iba pang kahilingan kundi mabigyan lamang ng magandang buhay si Rollo. Dahil sa mga sinabi ni Nor ay naalala ni Rollo ang naging kahilingan niya na kung mabubuhay sana siyang muli ay maging maayos na sana ang kanyang buhay at makatikim na rin sana siya ng masasarap na pagkain. Sa sumunod na eksena ay nagising si Rollo mula sa pagkakatulog at sa pagkakataon na yun ay nakahiga na siya sa isang malambot na kama at nasa loob na rin siya ng isang magandang kwarto. Binigyan din siya ng masarap na pagkain habang kasabay naman niya sa pagkain si Ines. Sinabi ni Ines na mula sa araw na yun ay doon na siya titira kasama nito. Hindi makapaniwala si Rollo sa mga pagkain na kanyang nakita. Sinabi ni Ines na kainin lamang niya ang gusto niyang kainin at walang magbabawal sa kanya. Hinawakan ni Rollo ang tinapay na nasa kanyang harapan at bigla siyang nagulat dahil sa lambot nito. Kinain niya ito at nang makain niya ito ay nagningning ang kanyang mga mata sa sarap nito. Hindi niya na rin napigilan ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa unang beses ay nakakain na din siya ng masarap na pagkain. Sa sobrang sarap ng pagkain ay kinain niya ng kinain ang mga pagkain sa kanyang harapan. Napangiti na lang dito si Ines at sinabi na huwag nitong madalain ang pagkain dahil wala namang kukuha sa kanya nun. Napangiti na lang si Rollo at doon na rin natapos ang 11 kabanata. Sa huling kabanata para sa unang season ay ipinakita ang mga residente ng Royal Capital na nakapila sa entrance nito upang pumasok na ulit sa syudad. Ipinakita din si Nor na naglalakad sa loob nito habang tinitingnan ang mga nagtutulong-tulong na residente sa pag-aayos ng mga nasirang mga bahay at mga gusali nito. Sa kanyang paglalakad ay narating niya ang pwesto ng guild. Pupuntahan sana niya ito nang bigla niyang makita ang nakakalat na logo nito. Kinuha niya ito at nang makita niya iyon ay bumalik sa mga alaala niya ang araw kung saan ay una siyang nagtungo sa Royal Capital upang tuparin ang pangarap niya na maging isang matagumpay na adventurer. Naalala niya ang unang beses na nagpunta siya ng guild kung saan ay nakausap niya ang guild master. Hindi siya pinayagan nito na makapagrehistro bilang adventurer dahil wala pa itong training. Naalala rin niya ang mga panahon kung saan ay sinimulan niyang mag-training sa 6 na class ng Royal Capital. Una siyang nagbaka sakali na maging isang swordsman sa pamumuno ni Sig. Pinahintulutan siya ni Sig na makapag-training kahit bata pa ito kaya't sumabay siya sa training ng mga kalalakihan na nagsasanay din doon. Hinangaan siya ni Sig dahil nagawa nitong tumagal sa training kahit nasa mura pa lamang na edad nito. Gayunpaman ay sinabi pa rin sa kanya ni Sig na walang mangyayari sa kanyang pagte-training dahil hindi nito magawang ilabas ang nakatago niyang kapangyarihan kaya ni-reject siya nito ngunit sa kabila nun ay sinabi ni Sig na malaki ang potential ni Nor na maging isang malakas na adventurer. Sunod na sinubukan ni Nor ay ang training ng mga warrior. Kinausap siya ni Dandurg kung sigurado ba talaga ito sa gagawin niyang training dahil masyado pa itong bata. Hindi nagpapigil si Nor kaya't sumabay din siya sa training ng mga kalalakihan na nandoon. Gaya ng una ay humanga si Dandurg kay Nor dahil nagawa nitong tumagal sa pagte-training sa kabila ng edad nito. Isang araw ay nagte-training sila habang binabagsakan ng malalaking bato. Binagsakan si Nor ng isang napakalaking bato ngunit hindi ito umilag. Sinangga ito ni Dandurg at nang makita niya ang determinasyon ni Nor ay labis ulit ang naging paghanga nito. Sa kabila ng lahat ay na-reject pa rin si Nor kaya't sumubok ulit siya ng panibagong class. Sunod niyang sinubukan ay ang class ng mga archer. Dito niya nakilala ang instructor na si Mayan. Sinubukan siya nito sa pamamagitan ng pagbato ng isang bato sa isang stick. Sinabi ni Mayan na kapag tinamaan niya ang stick na yun ay papayag ito na turuan siya. Binato ni Nor ang kahoy na nakasabit sa isang puno at matagumpay niyang tinamaan ito. Dahil doon ay wala nang nagawa si Mian kaya't pinayagan na niya si Nor. Sinubukan niyang bigyan ng kahoy na pana si Nor ngunit nasira ito ng kanyang hawakan. Paulit-ulit lang ang nangyari hanggang sa makasira siya ng napakaraming pana. Dahil doon ay bato na lang ang pinahawak sa kanya ni Mayan. Sumabay rin siya sa training ng mga kalalakihan doon ngunit sa halip na pana ay bato ang kanyang hawak-hawak. Lubos din siyang hinangaan ni Mayan dahil sa galing nitong magpatama sa target nito. Gayunpaman ay na-reject ulit siya nito sa kadahilan ng hindi ito magawang makahawak ng pana ng maayos. Sunod niyang pinuntahan ang training school ng mga thief sa pamumuno naman ni Kero. Sa hindi inaasahan ay mabilis siyang tinanggap nito. Sumabak agad siya sa training na pinagawa ni Kero. Bumilib sa kanya si Kero dahil sa lakas ng pakiramdam nito.
Sunod na pinagawa sa kanila ni Kero ay maglakad sa isang tunnel at kailangan nilang makarating sa dulo nito sa pamamagitan ng paghanap sa mga nakalagay na trap sa kanilang daraanan. Na-excite masyado si Nor kaya't mabilis siyang nagtatakbo. Nadaanan niya ang mga trap na nakalagay doon. Iba't ibang mga trap ang sumalubong sa kanya ngunit baliwala lang ang lahat ng ito sa kanya. Dahil sa mga ginawa niya ay labis din ang naging gulat at paghanga sa kanya ni Kero. Bumilib sa kanya si Kero dahil sa mga ginawa niya ngunit na-reject pa rin siya sa class ng mga thief dahil ayon kay Kero ay labag sa patakaran ang mga ginawa ni Nor habang nasa training ito. Sinabi niya kay Nor na wala itong pag-asa na maging spy ngunit sinabi niya na may natatanging abilidad si Nor dahil sa lakas ng stamina nito. Sunod siyang nagpunta sa Magic Academy sa pamumuno naman ni Okan. Lumipas ang 2 buwan ngunit hindi pa rin nagawang makapagpalabas ng magic ni Nor. Sinabi ni Oken na iyon ay dahil sa walang mana na dumadaloy sa katawan ni Nor. Dahil doon ay ipinasok siya ni Oken sa isang machine na tinatawag na mana resonance room upang ma-enhance ang kanyang mana. Pumasok siya sa machine na yun at nagstay doon ng ilang mga araw. Pagkalabas niya sa machine ay sinubukan niyang gumawa ng magic ngunit maliit na apoy lamang ang nagagawa niya. Biglang lumuwa ang mga mata ni Oken nang maglabas ulit ng isang tiny flame si Nor sa isa pang daliri nito. Hindi makapaniwala si Oken na nagawa ni Nor ang dual casting sa loob lamang ng 3 buwan. Gayunpaman ay malungkot pa rin si Nor dahil alam niya sa sarili niya na hindi sapat ang magic na yun upang maging isa siyang ganap na adventurer. Sinangayunan yun ni Oken kaya't sa pang-5 pagkakataon ay na-reject na naman siya. Huling sinubukan na puntahan ni Nor ang ika-6 na class. Ang healing class sa pamumuno naman ng instructor na si Sign. Unang pagkikita pa lang nila ni Sign ay nireject na niya kaagad si Nor dahil ayon kay Sign ay tanging mga tao lamang na mayroong holy blessing ang maaaring mag-training doon. Naging matigas si Nor kaya't hindi siya umalis sa bulwagan hanggang hindi pumapayag si Sign na turuan siya nito. Nagdaan ng ilang araw at lumamig na din ang panahon dahil sa mga snow ngunit hindi pa rin umalis si Nor. Sa tagal ng pamamalagi doon ni Nor ay nanghina na ang katawan nito kaya't bumagsak na din ito. Dahil doon ay naawa na din sa kanya si Sign kaya't tinulungan siya nito at pinayagan na din na sumabay sa pagte-training. Nagulat si Sign dahil nagawa ni Nor na maglabas ng low heel sa kabila ng hindi nito pagkakaroon ng holy blessing. Gayunpaman ay nireject pa rin siya ni Sign at sinabi na hindi pa rin iyon sapat para maging isa siyang adventurer. Pag-alis ni Nor ay sinabi ni Sign na may kakaibang abilidad si Nor dahil kahit wala itong holy blessing ay nagawa nitong mag-cast ng low heel. Lingid sa kaalaman ni Nor ay pinag-usapan pala siya ng 6 na pinuno ng sovereignty. Labis ang panghihinayang ni Sign dahil pinaalis niya kaagad si Nor. Sinabi niya sa 5 pinuno na may kakaibang kapangyarihan at natatanging skill ang nakatago sa katauhan ni Nor kaya't nakakapanghinayang kung hindi niya mahuhubog ito. Sinangayunan ni Oken ang mga sinabi ni Sign. Dahil doon ay nagkaisa silang 6 na hahanapin nila si Nor upang turuan ito at mas palakasin pa ang nakatagong kapangyarihan na mayroon ito. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan habang naglalakad si Nor sa loob ng guild. Nakita niya ang guildmaster kaya't ibinigay niya dito ang logo na kanyang hawak. Binati ng guildmaster si Nor at masaya silang nag-usap. Kinagabihan ay tumulong din si Nor sa paglilinis at pag-aayos ng mga nasirang gusali sa Royal Capital. Binati siya ng mga tao doon at sinabi na napakalakig tulong nito para sa kanila. Muli ay naalala ni Nor ang mga dinanas niya mula nang maging isa na siyang F-rank na adventurer. Sinariwa niya ang mga panganib at ang iba't ibang mga halimaw na nakalaban at nakasalamuhan niya. Sunod nun ay ipinakita si Rain at ang hari na nag-uusap. Ayon kay Rain ay mayroon pa ring panganib na paparating sa Royal Capital kaya't hindi muna sila dapat na magpakampante at magpakasaya. Sumangayon lang doon ang hari at ngumiti ito. Sinabi niya na anuman ang mangyari ay mayroon naman silang malalakas na mga tauhan na maaasahan at handang tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Nasabi rin niya na mayroon naman silang isang bayani na lagi lang nandyan at iyon ay sa katauhan ni Nor. Sa paglilinis ni Nor ay nakita niya si Lin. Nilapitan siya nito kaya't nag-usap sila nito. Nakaramdam na din ng gutom si Nor kaya't binigyan siya ng tinapay ni Lin. Matapos nun ay umalis na rin si Lin. Itinaas ni Nor ang kanyang espada at nagpasalamat dito dahil malaki ang tulong sa kanya nito. Kinuha niya ang kanyang adventurer ID at sinabi sa kanyang sarili na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagiging adventurer at dito na po natapos ang ika-huling kabanata ng Season 1. Salamat sa naging suporta nyo sa anime na ito mga kapogi. Nawa ay magkaroon pa ito ng Season 2 at sana ay sama-sama pa rin tayo. Salamat ulit sa inyong panunood at mabuhay po tayong lahat.